Ang Ukraine ay nasa isang hindi mapipigilang pag-usad patungo sa ganap na tagumpay sa Crimea. Hindi kami ang nagsabi niyan. Si Philip Ingram yon. Dati siyang mataas na opisyal sa intelihensyang militar ng UK. At si Ingram ay isang taong nakakita na ng lahat at may MBE bilang patunay. At kakapanayam lang siya Kung saan ibinunyag niya ang isang mahalagang bagay. May isang napakalaking nangyayari sa Crimea na hindi mapigilan ni Putin. Matagal nagsimulang gumulong pababa ang bola ng nyebe, ilang buwan ang nakalipas. Ngayon, nagiging isang malaking pagguho ng nyebe ito na mag-aalis ng impluwensya ng mga Ruso sa Crimea at magpapalaya sa peninsula mula sa pagkakahawak ni Putin. Wala sa mga ito ang nangyari ng nagkataon lang. Isa sa mga unang sinabi ni Ingram sa kanyang panayam ay ang mga nangyayari sa Crimea. Mula sa estratehiya ng pagbukod, matinding kakulangan sa gasolina hanggang sa mga pag-atake ng Ukraine sa peninsula ay lahat planado. Pinagandaan ito ng Ukraine at ginawa nila ito sa pamamagitan ng walang awang pagtutok at pagsira sa mga air defense system sa Crimea ng paulit-ulit upang magbukas ng mga ruta sa himpapawid sa ibabaw ng Black Sea at ng mismong Crimea para maisagawa ang kanilang mga pag-atake. Kung titingnan natin ang nangyari nung unang pinayagan ang Ukraine na gamitin ang kanilang mga sandatang may mas mahabang abot, ano ang ginawa nila? Rhetorical na tanong ni Ingram. Sinimula nilang atakihin ang kakayahan ng depensa sa himpapawid ng Rusya. Ang mga pag-ataking yon ay naganap sa buong Crimea at buong Russia habang sistematikong at tuloy-tuloy na binuwag ng Ukraine ang mga depensa sa himpapawid. Ito ang unang yugto ng pagsisikap na palayain ang Crimea at ito ang naglatag ng pundasyon para sa lahat ng nakita natin ngayon sa 2026. Nakita nating lumala ng husto ang mga pag-ataking ito sa unang 2 buwan ng taon. Noong Enero at Pebrero, ang Ukraine ay nagsagawa ng humigit kumulang 20 hanggang 25 na pag-atake bawat buwan laban sa mga depensa sa himpapawid ng Crimea. Ayon sa ulat ng Armed Conflict Location and Event Data o ACLED, mga sistema, radar at buong mga imbakan ang nasira dahil sa pag-atake ng drone ng Ukraine na nagbukas ng himpapawid para sa lahat ng sumunod na operasyon. Hindi tumigil ang Ukraine sa unang yugto kahit na pumasok na ito sa ikalawang yugto, ayon kay ACLED. Magkakaugnay ang dalawang yugto habang patuloy na winawasak ng Ukraine ang natitirang depensa sa himpapawid sa Crimea. Nakita natin yan noong Agosto 1, nangiulat ng New Voice of Ukraine na nagdulot ng sunog ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga depensa sa himpapawid at mga posisyon ng Electronic Warfare o EW sa pangunahing daungan ng Crimea na Sevastopol. Ang dauman na iyon na dating tahanan ng Black Sea Fleet bago napilitan ang mga barkong pandigma ng Russia na lumayo hanggat maaari mula sa Ukraine ay naging mas madaling tamaan dahil sa husay ng Ukraine sa pagpapatupad ng unang yugto ng kanilang estratehiya. Tungkol naman sa kung paano humantong ang yugtong iyon sa susunod, simple lang ang konsepto. Ang ikalawang yugto ay isolasyon. Patuloy pa ito, pero ang pangunahing tagumpay ng Ukraine dito ay napipigilan ng isolasyon ang Russia na magpadala ng karagdagang air defenses sa Crimea bilang kapalit ng mga nawala nila. Dahil dito, nagiging limitado at mahina ang depensa ng Crimea. Bawat radar, bawat sistema, at bawat EW device na natatanggal ng Ukraine ay naglalapit sa kanila sa kanilang pangunahing layunin na alisin ang impluwensya ng Russia sa buong peninsula. Kapag naalis ang kakayahan ng Russia na protektahan ang sarili nito, gaya ng sabi ni Ingram, nagkakaroon ng mga bagong oportunidad. At talaga namang sinamantala ng Ukraine ang mga oportunidad na nilikha nila para sa kanilang sarili. Sumunod ang isolasyon matapos masira ang depensa sa himpapawid. Pinagsama ng Ukraine ang pagpigil sa mga sasakyan sa mga sinakop na teritoryo kung saan winawasak nila ang mga truck ng gasolina at supply na nagdadala ng mga kalakal papuntang Crimea sa pamamagitan ng mga sinakop na teritoryo kasama ang mahigit 70 pag-atake laban sa mga barko ng Shadow Fleet sa Black Sea at Sea of Azov ngayong Hulyo lamang. Lahat ng ito ay dagdag pa sa mga pag-atake laban sa mga imbakan at pasilidad militar mismo sa Crimea. Ang network ng lohistika na sumusuporta sa kontrol ng Russia sa Crimea ay unti-unting pinupulbos, kaya halos wala na itong silbi. May dalawang bahagi ang estratehiyang ito. Mahalaga siyempre ang aspeto ng militar at ipapaliwanag namin kung gaano nakahalaga ang pagluwag ng kontrol ni Putin sa Crimea. Pero higit pa riyan, ayon kay Ingram, ay ang psikolohikal na aspeto ng mga nangyayari sa Crimea. Mas nakakasama yon kay Putin kaysa sa unti-unting pagkawala ng teritoryong dapat sana ay mahalaga sa estratehiya. At ang dahilan nito ay may simpleng paliwanag. Ang Crimea ay dapat sana'y simbolo ng kapangyarihan ng Russia at halimbawa ng alamat na nilikan ni Putin tungkol sa pagiging iisang sambayanan ng mga Ruso at Ukrainyano. Lahat ng yon ay nagkawatak-watak na. Itinuro ni Ingram ang unang kampanya ng agresyon noong 2014 kung kailan ilegal na inangkin ng Russia ang Crimea bilang panimulang punto ng alamat na sinusubukang buuin ni Putin. Halos walang dugong dumanak nang sakupin ng Russia ang Crimea, ayon kay Ingram. At mahalaga yon sa sikolohiyang Ruso na gustong likay ni Putin tungkol sa peninsula. Kaya naman, ito ang sentro ng sikolohiyang Ruso para sa kanilang mga aksyon laban sa Ukraine, ayon kay Ingram tungkol sa pagsakop na yon. Doon nagsimula ang lahat. Mayroon din itong sikolohikal na kahalagahan para kay Vladimir Putin at sa kanyang malalapit na tao. Doon ginanap ni Vladimir Putin ang kanyang huling honeymoon. Meron siyang mga napakahalagang ari-arian sa tabing dagat, tulad din ng marami sa mga oligarko
sa kanyang malalapit na grupo. Para kay Putin, mahalagang ideya ng pagpapakita sa Crimea bilang palaging bahagi ng Rusya. Hindi nagtagal matapos ang pagsakop sa peninsula, lumipad si Putin papunta roon at nagsagawa ng isang magarbong pagdalaw sa mga lugar na pinaniniwalaan niyang mahalaga para palawakin ang kanyang mga alamat. Nag-alay ng mga korona ng bulaklak sa isang alaala ng World War II noong panahon ng Soviet. Bumisita si Putin sa isang katedral na kaugnay ng Kristyanismong Ruso at siniguro niyang pumunta sa Sevastopol upang magsagawa ng inspeksyon sa Black Sea Fleet na inagaw lang ng Russia mula sa Ukraine. Lahat ng ito ay para buiin ang imahe ng Russia bilang isang makapangyarihang bansa na muling isinasama ang Ukraine sa kanilang hanay. At gusto raw ito ng mga Ukrainian. Halos walang dumanak na dugo sa aneksasyon. Iyon ang malaking tagumpay ni Putin at ginamit niya ito para likhain ang alamat ng mga Ruso at mga Ukrainian ay iisang sambayanan. Para kay Putin, maaaring gamitin ang Crimea bilang simbolo ng pagkakaisa. Ayon kay Ingram, ito rin ay pinagsaluhan ng mga Ukrainian at mga Ruso dahil naroon ang punong himpilan ng Black Sea Fleet sa Sevastopol. Kaya naman, matagal nang naging simbolo ng pagkakaisa sa pagitan ng Ukraine at Russia ito. Pinalakas pa ni Putin ang pahayag na ito ng pagkakaisa noong Hulyo 2021, ilang buwan bago niya sinimulan ang malawakang pananakop sa pamamagitan ng isang sanaysay na pinamagatang sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ruso at mga Ukrainian. Sa kanyang mahaba at paligoy-ligoy na sanaysay, iginiit ni Putin na ang mga Ruso at mga Ukrainian ay palaging iisa at ang mga panlabas na puwersa ang dapat sisihin sa pader na namagitan sa dalawa. Hatiin at pagharian, ayon kay Putin, na isang estratehiyang pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang mga Ruso, Ukrainian at Belarusian ay pawang mga inapo ng sinaunang Rus, ayon kay Putin. Para sa kanya, sapat na raw itong dahilan para ang Russia ay kontrolin ang Crimea at sa huli ay ang buong Ukraine o sa pananaw ni Putin upang pag-isahin silang lahat. Mahalaga ang lahat ng kontekstong ito sa nangyayari ngayon sa Crimea. Dahil ang estratehiya ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea ay isang tuwirang pagtanggi sa alamat na nilikha ni Putin. Para maging totoo ang sinasabing iisang lahi, kailangan gustuhin ng mga Ukrainian na sumanib sa Russia at maging isa. Hindi nila gusto yon. Ang walang dugong aneksasyon sa Crimea ang lalong nagpalakas sa alamat ni Putin. Pero ang totoong pagkawasak at sakit na nararanasan sa buong peninsula ngayon ay sumisira sa kwento. Huwag maliitin ang psikolohikal na kahalagahan ng ginagawa ng Ukraine. Tinataya ng Ukraine na hindi bababa sa 850,000 na mga Russian ang lumipat sa Crimea mula ng aneksasyon noong 2014. At marami pang iba ang itinuturing ang peninsula bilang isang destinasyon ng bakasyon. Lahat sila ay nahikayat ng pahayag ni Putin tungkol sa pagkakaisa. Ngunit, natuklasan nilang bawat drone o misil na ipinapadala ng Ukraine ay hindi lang sumisira ng kagamitang militar, kundi pati na rin sa kwento na hinabi ni Putin. Ang mga Ukrainian ay hindi iisang lahi kasama ng mga Ruso. Ipinapamulat ng husto ang mensaheng yan sa ikalawang yugto ng operasyon ng Ukraine. Ang pagbagsak ng alamat na ito ay susi para mabitawan ni Putin ang kanyang kontrol sa peninsula. Dahil inilalantad nito ang mga kasinungalingang sinabi ni Putin upang mapanatili ang Crimea sa simula pa lang. Pero lampas pa sa sinasabing pagkakaisa, may isa pang psikolohikal na aspeto ng kontrol ni Putin sa Crimea na dapat isaalang-alang, ang kapangyarihan. Walang halaga ang pagkakaisa kumpara sa pagpapakita ng lakas para kay Putin at sa mahigit isang dekada, ang Crimea ang naging pinakamagandang patunay ng sinasabing kakayahan ng Russia na supilin ang Ukraine. Ang walang dugong kudeta ay hindi lang tungkol sa pagkakaisa. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo at sa mga tao ng Ukraine na ang Russia ay dapat katakutan. Hindi lumaban ang Ukraine dahil natakot itong gawin yon. Alam nitong lulusubin ng Russia ang natitirang bahagi ng bansa kung gagawin nila yon. Maaring ganun nga noong 2014 nang hindi handa ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa isang ganap na pananakop. Pero noong 2022 at sa mga sumunod na taon, winakasan ng Ukraine ang pag-aangkin ng Russia ng pagiging hindi matalo. Bawat missile na lumilipad o drone na tumatama sa Crimea ngayon ay nagpapakita ng malinaw na pangsalungat sa mga sinasabi ni Putin tungkol sa lakas at sa totoong nangyayari sa peninsula. Unti-unting, winawasak ang mga alamat ng Russia sa pamamagitan ng kampanya ng Ukraine sa pagbubukod sa Crimea, kasama na ang lahat ng ginawa nito sa Crimea. Itinuro ni Ingram ang nangyari sa Black Sea Fleet, kung saan halos 30% ng fleet na iyon ay nawasak at ang natitira ay nagtago na. Binibigyang diin niya ang mga pag-atake ng Ukraine sa Kerch Bridge na isa pang monumento ng diumano'y kapangyarihan ng Russia dahil ito ang nag-uugnay sa Crimea at sa mainland ng Russia. Hindi dapat nangyari ang alinman dito. Sobrang lakas ng Russia, sobrang hina ng Ukraine. Gusto ng Russia na ipakita ang aneksasyon ng Crimea bilang panimulang punto ng muling pagkakaisa sa Ukraine. Isang pagbabalik sa mga ginintuang araw ng Russia. Ang ginawa ng Ukraine, lalo na noong 2026, ay nagdulot ng di inaasahang pagbaligtad sa kwento. Ang kontrol ni Putin sa Crimea ay unti-unting humihina dahil sa tagumpay ng Ukraine sa pagsera ng mga depensa sa himpapawid ng peninsula at pag-iwalay nito mula sa Russia at mga okupadong teritoryo. Pero mas malalim pa dyan. Bukod sa mga kwentong katang-isip ni Putin, ang Crimea ay isang mahalagang asset militar din. Yan, kasama ng alamat, ay unti-unting binubuwag habang patuloy ang hindi mapipigilang pag-usad ng Ukraine tungo sa tagumpay. Gayunpaman, bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood kayo ng military show. Kung may natututunan kayo mula sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para hindi nyo ma-miss ang aming mga araw-araw na video. Sa 2026, malaki ang pagkakaiba ng kung ano ang Crimea ngayon at kung ano sana ito para sa Russia
Kung pag-uusapan ang estratehiya, malawak na lugar ang Crimea ayon kay Ingram. Napatunayan nitong medyo ligtas ito nung wala pang kakayahan ang Ukraine na umatake sa katamtamang layo. Isang medyo ligtas na basihan para mag-imbak ng mga gamit sa lohistika, magtayo ng mga base ng Air Force doon, at lahat na iba pa para makalipad at masuportahan ang mga nangyayari sa silangan ng Ukraine at masuportahan ang mga tropang Ruso doon. Sabi ni Ingram, parang nagbigay ang Crimea sa Russia ng kakayahang tulad ng isang aircraft carrier dahil inisip ni Putin na hindi kayang tamaan ng Ukraine ang peninsula. Paulit-ulit binanggit ng eksperto mula UK ang salitang ligtas. Iyon ang akala ni Putin sa Crimea. Isang ligtas na base kung saan pwedeng magsagawa ng mga pag-atake at magdala ng mga gamit papuntang silangang Ukraine. Nagbago na ang lahat ng yon at ito ay dahil sa mahusay na estratehiya ng Ukraine sa pagbubukod sa Crimea. Sa pagbubukod dito, sabi ni Ingram tungkol sa Crimean Peninsula, ang ginagawa ng Ukraine ay pinipigilan ng kakayahan ng Russia na gawin yon. Napigilan nito ang kakayahan ng Russia na gamitin ito bilang paliparan o maraming paliparan, bilang mga base ng lohistika at bilang mga base ng command at control. Napalayas ang Black Sea Fleet at dahil dito, labis na nababahala si Putin tungkol sa Crimea dahil hindi niya magamit ang peninsula para makamit ang dominasyong militar na ipinangako niya sa mga tao ng Russia. Napilitan si Putin na panurin habang ang estratehiya ng Ukraine para sa Crimea ay naging mas malawak at mas epektibo kaysa sa kanyang inaasahan. Nung paminsan-minsan lang ang pag-atake sa Kerch Bridge o mga pag-atake laban sa mga gamit militar sa Black Sea, pero hindi mismo sa Crimea. Kaya pa yung tiisin ni Putin. Walang saysay ang mga hiwa-hiwalay na pag-atake ayon sa kanya. Pero ngayon, saklaw na ng estratehiya ng Ukraine ang lahat. Madalas ng target ang Crimea. Kadalasan ay ilang beses kada linggo itong tinatamaan. Halos kontrolado na ng Ukraine ang Black Sea at ang mga daanang logistical na dumadaloy sa mga sinakop na teritoryo papuntang Crimea ay gumuho na. Tulad ng paghinaan ng kapik ni Putin sa Crimea, nabunyag ang kahinaan ng Russia sa estratehiya dahil muli nitong minamaliit ang Ukraine. Ang heograpyang naging mahalaga sa Russia sa simula ng pananakop ay naging pabigat na ngayon. Hindi na problema ngayon ang kakayahan sa katamtamang distansya na binanggit ni Ingram. May mga drone ang Ukraine na kayang abutin ang kahit anong bahagi ng Crimea. Mayroon din itong mga naval drone na kayang maglakbay sa buong Black Sea at papasok sa Sea of Azov. Hindi na hadlang ang distansya. Natutunan na ito ng Black Sea Fleet noon pa at ngayon ay natututo na rin ang buong Crimea. Hindi na ligtas ang Crimea at ibig sabihin nito, hindi na ito magagamit bilang isang malaking base militar na inisip ni Putin. Ang mga pag-atake ng Ukraine mula sa mga tulay at riles hanggang sa mga convoy at imbakan ng gasolina ay sumira sa Crimea bilang isang estratehikong asset para kay Putin. Gumagamit ng puwersa ang Ukraine para mabawi ang Crimea. Pero ginagawa nila ito sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino, lalo na ni Putin. Sa loob ng maraming taon, lalo na bago ang digmaan sa Ukraine, ang pananaw ng nakararami ay kailangan ng isang malakihang amphibious assault para mabawi ang Crimea upang mapalapag ng Ukraine ang kanilang mga sundalo sa mismong peninsula. Ang pagsalakay na yon ay sasabayan ng paglusob sa makitid na bahagi ng lupa na nag-uugnay sa Crimea at Ukraine. Hindi talaga ito posibleng mangyari. Mawawalan ng 10,000 sundalo ang Ukraine, kung hindi man mas marami pa, at magiging vulnerable sila sa mainland. Hindi talaga opsyon ng puwersa at karamihan sa kanluran ay tila sumasang-ayon ayon sa tala ng The Independent. Pero naging opsyon na ang puwersa. Hindi lang iyon ang uri ng puwersang inaasahan ng kahit sino. Gaya ng madalas mangyari sa Ukraine, ang mga drone ang nasa sentro ng lahat. At dahil sa mga drone, hindi na kailangang magpadala ng mga sundalo ang Ukraine sa Crimea para paluwagin ang hawak ni Putin. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga drone at ang mga epekto nito ang siyang gumagawa ng derussification para sa Ukraine. Nakita na natin ngayon ang mga ferry na nagdadala ng mga tren mula Russia patawid ng Kerch Strait papuntang Crimea, na nagdadala ng mga turista pero pati na rin ng langis, gas, pagkain at lahat ng iba pang inaasahan ng mga tao para mabuhay doon na paulit-ulit na tinatamaan ng Ukraine ayon kay Ingram. Dagdag pa ito sa mga pag-atake sa mga truck sa sinakop na rehiyon. Kontrolado na ngayon ng Ukraine ang daloy ng lahat ng pumapasok sa Crimea mula sa gasolina hanggang tubig at kitang-kita ng lahat ang mga problema. Ang estratehiya ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea ay nagdulot ng krisis sa gasolina sa Crimea dahil nauubusan ng supply ang mga gasolinahan at nauubusan ng paraan ang mga Ruso para mapunan ito. Maaring sabihing hawak na ng Ukraine ang kakayahang tamaan ang buong peninsula na naging posible dahil sa pagtutok nila sa pagsira ng mga air defense system na nabanggit natin. Bukod sa gasolina, problema rin ang pagkain. Iniulat ng Reuters noong Agosto 1 na napipilitan ng pumila ang mga mananakop na Ruso sa Crimea para makakuha ng mainit na pagkain dahil isinasagawa ng Ukraine ang mga pag-atake sa energy grid ng Crimea na nag-aalis ng kuryente mula sa mga mananakop. Buong mga bayan ang nawawalan ng kuryente at tubig ayon sa ulat ng New York Times. Sa ilang pagkakataon, tumatagal ng ilang araw ang mga blackout bago maibalik ng Russia ang kuryente para lang muling atakihin ng Ukraine. Bumaba ng 20% ang ilaw sa gabi sa peninsula noong Hulyo. 1.4 milyon ng populasyon ng Crimea bago ang digmaan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente na dulot ng Ukraine. Ito ang buong punto. Higit pa sa simboliko at militar na aspeto, ginagawa ng Ukraine na parang impyerno sa lupa ang Crimea para sa mga taong inilipat ng Russia sa peninsula. Alam ng mga taong yon na hindi sila kayang protektahan ni Putin. Nakikita nila ito araw-araw. Pero ang talagang makasasakit kay Putin ay hindi ang karaniwang mananakop na pumipila para sa pagkain matapos maubos ang huling gas nila papunta sa tindero, kundi ang mga elite. Nakikita nila kung ano na ang naging Crimea.
At hindi ito ang ipinangako sa kanila ni Putin. Ang Crimea ay dapat sanay maging isang destinasyon ng bakasyon. Isang paraiso para sa mga oligarko ni Putin na hindi kayang abutin ng Ukraine. Ngayon, pumupunta ang mga oligarko na yon sa dalampasigan at nakikita nilang may mga mina na sa dalampasigan may barbed wire at may mga anti-tank na harang. Hindi na ito katulad ng dati. Nagbago na ang lahat, sabi ni Ingram. Iyan ang mensaheng bumabalik sa mga lupon ng mga elite sa Russia hanggang sa inner circle ni Putin. Ang nakikita natin dito ay paglaya sa pamamagitan ng pagsira ng naratibo. Hindi kailangang magpadala ng mga sundalo ang Ukraine sa Crimea. Ang ginagawa nila ay ginagawa nilang hindi nakapakipakinabang ang peninsula para kay Putin at sa kanyang mga elitista. Kailangan lang ng Ukraine na patuloy na magpadala ng mga drone para tamaan ang mga tinatamaan nila nitong mga nakaraang buwan. Bawat atake ay nagdudulot ng pinsala. Hindi na kayang ayusin ang pinsalang yon dahil sa mahusay na estratehiya ng Ukraine sa pagbubukod sa Crimea. At sa bawat pagkakataon na may drone na tumatama sa Crimea, si Putin ay tumatanggap ng dagok. Ilan pa kaya ang kayang tiisin ng leader ng Russia? Habang nangyayari ang lahat ng ito, naghahanda ang Russia para sa halalan ng State Duma sa kalagitnaan ng Setyembre. Ito ang kauna-unahang halalan na ginanap mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. At ang leader ng Russia ay nakaharap sa posibilidad ng masamang resulta. Hindi siya nanganganib na mapatalsik sa kapangyarihan, pero marami sa kanyang mga kaalyado ang nanganganib. Ang mga taong inilagay ni Putin para sumunod sa kanyang kagustuhan ay sasabak sa halalan. At ang estado ng Crimea marahil ang isa sa pinakamalalaking salik na nakataya. Natatakot na ngayon si Putin. Nag-aalala siya na ang nangyayari sa Crimea, kasama ng mga pag-atake ng Ukraine sa iba pang mga simbolikong target, kabilang ang Moscow at St. Petersburg, ay maaring humantong sa mga halalang hindi pumabor sa kanya. Kahit pa sa isang estado ng pulisya kung saan sinasabing kontrolado niya ang lahat. Ang mga elitista na inakala nilang ang kanilang kaugnayan kay Putin ay magdadala sa kanila sa kapangyarihan ay maaaring mapaalis na. At kung mangyari man yon, ang nangyayari sa Crimea ang kanilang masisisi. Lalong lumalakas araw-araw ang mga bulong tungkol sa kabiguan ni Putin sa madidilim na sulok ng Kremlin at sa mga tahanan ng mga oligarko at politiko na nakikita na mas mahina na si Putin kaysa dati. Iyan ang pinakapunto ng ginagawa ng Ukraine. Binanggit ni Ingram ang eleksyon sa Setyembre dahil may dahilan. Ipinapakita nito na mahina si Putin na ang kanyang kapangyarihan ay hindi ganoon katibay gaya ng akala niya. Ang Ukraine ang dahilan kung bakit ang pagbagsak ng kontrol ni Putin sa Crimea ay maaaring magudyok sa mga karaniwang Ruso, sa halalan at sa mga elite sa likod ng mga eksena na sa wakas ay gumawa ng aksyon laban sa isang leader na sobrang lumampas na sa hangganan na hindi na siya kayang ibalik. Hindi aatras si Putin mula sa Crimea. Hindi rin sasakupin ng Ukraine. Pero hindi kailangang mangyari ang alinman sa dalawang senaryong ito para magtagumpay ang Ukraine sa peninsula. Inilahad na ni dating Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov ang lahat noong Hunyo. Nagiging isla na ang Crimea. Maaari mong sabihin na isa na talaga itong isla. At ang naghihintay sa hinaharap ng peninsula ay mas marami pang pag-atake, mas maraming sakit at mas matinding galit sa isang Russian na presidente na nangakong poprotektahan ngunit palaging nabigo. Nasasaksiyan natin ang simula ng katapusan ng pamumuno ng Russia sa Crimea. May malaking mangyayari na sa peninsula. At para kay Putin, lalo lang itong lalala mula rito. Ipinaliwanag na ni Ingram ang karamihan sa mga ginagawa ng Ukraine sa Crimea at ang mga epekto ng mahusay na dalawang yugto ng kampanya. Muling sumiklab ang digmaan ng US laban sa Iran. Ilang araw nang naisagawa ang mga pag-atake. Pero may kakaiba sa Operation Epic Fury sa ikalawang pagkakataon. Hindi na lang ito tungkol sa lakas ng himpapawid. Natuto na ang US sa mga leksyon nito. At alam nilang ang Strait of Hormuz ang magiging susi sa tagumpay sa ikalawang pagkakataon. Kaya nagpakawala ang US ng isang lihim na sandata. At hindi lang ito basta-bastang sandata. Ito ay isang bagay na inimbento ng Ukraine at natutunan ng US kung paano gamitin. Ibinigay ng Ukraine ang susi sa US. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon para sa US, ang susi na yon ay ginagamit para buksan ang harang sa Strait of Hormuz. At hindi handa ang Iran para dito. Ano ang susi na yon? Hahayaan natin ang US Central Command o CENTCOM na magpaliwanag sa isang artikulo noong Hulyo 13 na inilathala sa X. Ibinunyag ng CENTCOM na naglunsad ito ng sunod-sunod na opensibang pag-atake laban sa Iran noong nakaraang araw at ang mga pag-ataking yon ay tumama sa iba't ibang lokasyon. Lahat ay may layuning tigilan ng Iran na umatake sa mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz. Tinarget ng puwersa ng CENTCOM ang mga sistemang pangdepensa ng hipapawid ng militar ng Iran, mga coastal radar site, kakayahan sa missile at drone at maliliit na bangka gamit ang mga fighter aircraft ng US. Mga barkong pandigma, one-way attack aerial drones at one-way attack sea drones. Sa unang pagkakataon, ibinunyag ito ng artikulo. Yun ang huling pahayag na talagang kapansin-pansin. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang US ng mga kamikaze maritime drone bilang panlaban sa isang kaaway. At sa paggawa nito, ipinakita lang ng Amerika sa buong mundo na na-inspire ito sa lahat ng nagawa ng Ukraine laban sa Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ang Ukraine ang innovator ng panahong ito ng drone technology at sila ang naglatag ng plano kung paano gamitin ang sea drones para kontrolin ang isang medyo maliit na katubigan. Ang lihim na sandata ng Ukraine ay ginagamit na ngayon laban sa Iran. Pero ito ba talaga ay sandatang gawa ng Ukraine na siyang nagdudulot ng pinsala? May mga palatandaan na maaring ito nga iyon na lumitaw mga isang buwan bago unang ginamit ng US ang mga sea drone. Noong Hunyo 9,
Iniulat ng United 24 Media na ang mga Magura V5 maritime drone ng Ukraine ay unang ipinakita sa Indo-Pacific sa isang operasyon ng pagsasanay ng US. Nag-iwiwan ng impresyon ang drone. Sa operasyon na kinabibilangan ng 17,000 sundalo, nagawa nilang palubugin ang isang target na barko sa isang live fire exercise sa Pilipinas. Ipinapakita na ito nga ang matagal nang ipinapakita ng Ukraine na kaya ng droning ito. Ito rin ang parehong drone na nagdudulot ng matinding pinsala sa Black Sea Fleet ng Rusya hanggang sa punto na halos wala ng epekto ang fleet na iyon sa Ukraine ngayon. At dito sa Pilipinas, unang naranasan ng US ang lakas ng sandata ng Ukraine. Isinagawa pa nga ng US ang pag-ataking ito sa Luzon Strait na tila sinadyang hakbang upang ipakita sa mga bansang may kontrol sa makikitid na daanan ng tubig tulad ng Iran na may hawak sa Strait of Hormuz na kayang gamitin ng US ng epektibo ang mga maritime drone. Ang operasyong iyon ang nagmarka ng opisyal na pagkalat ng mga drone ng Ukraine lampas sa Black Sea. At maaaring isipin mo na ang Magura V5 ang ginamit ng US para atakihin ng Iran noong Hulyo 2. Gayunpaman, mali ang mga palagay na yon. Maaring sinusubukan ng US ang Magura V5 at maaring dalhin ito ang lakas ng drone na yon na may 300 at 20 kg na payload at 430 nautical mile na saklaw sa Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Pero para sa kauna-unahang combat deployment nito ng isang sea drone, maaring na-inspire ang US ng mga tagumpay ng Ukraine sa Black Sea. Pero gusto nitong gumamit ng drone na sila mismo ang gumawa para magpadala ng mensahe sa Iran na may bagong uri ng sandata na narito na. Hindi ang Magura V5 ang ginamit ng US noong Hulyo 2. Kundi ang Corsair. Sa ulat nito tungkol sa ginawa ng CENTCOM sa Iran, sinabi ng Military Times na gumamit ang US ng mga Corsair upang tulungan na pahinain ang kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang pag-atake sa mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz. At madali ring makita kung bakit mas pinili ng US na gamitin ang sea drone na yon kaysa sa mas matagal ng subok na drone ng Ukraine. Ang Corsair ay isang makapangyarihang kagamitan. Gawa ng Saronic na nakabase sa Texas, ang Corsair ay may sukat na 24 na talampakan at kaya nitong maghatid ng 1,000 kilong kargamento sa layo na higit sa 1,000 milyang pandagat. Kaya nitong maglakbay ng higit sa doble ng distansya ng Magura V5 at magdala ng higit sa 3 beses na lakas ng pagsabog sa isang kamikasi na atake. Ang Corsair ay kaya ring umabot sa bilis na hanggang 35 knots na sapat na mabilis para harapin ang mga mabilis na bangka ng Iran na pangunahing banta sa Strait of Hormuz. Siyempre, ang tradisyonal na hukbong dagat ng Iran ay hindi naman talaga makakagawa ng marami. Sa bandang huli ng unang yugto ng Operation Epic Fury, inaangkin ng US na nawasak nila ang mahigit 160 sasakyang pandagat ng Iran na sa madaling salita ay napaaga nilang pinatulog ang hukbong dagat ng Iran. Ngayon, ang mga mabilis na bangka at iba pang maliliit na sasakyang pandagat ang bumubuo sa sentro ng estratehiya ng Iran. Sinusundan ang plano ng Ukraine sa Black Sea. Gusto ngayon ng US na gawing perpektong panlaban ang Corsair. Maaaring nagtataka ka kung bakit pinili ng US ang Corsair kaysa sa Magura V5 sa aspetong panglabanan. Oo, mas malakas at mas malayo ang mararating ng Corsair. Pero napatunayan na ng Magura V5 na ito ay isang mabisang tagapagpatumba ng barko. Maaaring isipin mong mas magandang pagpipilian ang Corsair, ngunit hindi rin naman baguhan ang Corsair. Sa katunayan, nagamit na ito ng US noon. Bagamat hindi para sa uri ng misyon na nakita lang natin ngayon. Ang Corsair platform ay nakapagtala na ng mahigit 100,000 nautical miles. Kaya hindi ito parang unang beses lang na inilunsad ang drone sa dagat sa Iran. May maayos din itong record sa iba pang uri ng mga misyon. At kamakailan lang ang mga record na yon. Noong Hunyo 8 lang ginamit ng US ang isang Corsair para iligtas ang crew ng isang AH-64 Apache helicopter na bumagsak sa baybayin ng Oman. Ayon sa Task and Purpose, pinaniniwala ang tinamaan ng isang Iranian drone ang chopper na yon at ipinakita ng Corsair na kaya nitong magbigay ng mababang panganib na paraan ng paglalayag sa Strait of Hormuz para iligtas ang mga sundalo. Iyon ay isang unang beses para sa US dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang Amerika ng sea drone para iligtas ang mga tauhan na na-stranded sa dagat. Iba ang ginawa ng CENTCOM gamit ang Corsair noong ika-12 ng Hulyo. Ang ginawa ng US dito ay panoorin kung paano binago ng Ukraine ang makabagong naval warfare na inspire ng mga tulad ng Magura. Napaalala namin, maaring makita mo rin itong makarating sa Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Nagpakita ang US ng lakas ng mga sea drone laban sa Iran. Iyan ay malinaw na mensahe sa rehimen ng Tehran na ang labanan sa Strait of Hormuz ay magiging iba ang takbo sa pagkakataong ito. Tulad ng Black Sea, ang Strait of Hormuz ay isang medyo maliit na anyong tubig na may malinaw na mga daanan. Madaling kontrolin ito. Gayunpaman, may mga tanong pa rin na hindi pa natin nasasagot. Ang pangunahing tanong dito ay kung ano talaga ang tinamaan ng US gamit ang Corsair. Alam natin na isang kauna-unahang ganitong uri ng pag-atake ang naganap. Pero ano nga ba ang tinamaan nito? Malalaman mo na ang sagot. Pero bago yon, paalala lang na pinapanood mo ang Palabas Militar. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button. May mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng kampanya ng Ukraine sa Black Sea at sa ginawa ng US
gamit ang kanilang sea drone at ang pagkakaiba ay nasa uri ng target na tinamaan. Ang Ukraine ay nakatuon sa pagwasak sa mga barko gamit ang kanilang sea drones dahil alam nila na hindi kayang palitan ng Russia ang mga barkong pandigma na winasak sa Black Sea. Walang ganong opsyon ng US pagdating sa mga mabilis na bangka ng Iran na mas maliit, mas mabilis at mas marami kaysa sa mga barkong pandigma ng Russia. Kaya nagpa siya ang US na imbes na targetin ang mga mabilis na bangka gamit ang Corsair. Diretso na silang tumungo sa pinagmumulan, isang base kung saan umaalis ang mga mabilis na bangka na yon. Ang ginawa ng US gamit ang mga Corsair noong Hulyo 2 ay bahagi ng mas malawak na serye ng mga pag-atake na kinabibilangan din ng mga aerial drone, barkong pandigma at mga fighter jet na pinagsama-sama upang atakihin ang 12-12 ng mga instalasyong militar ng Iran. Gayunpaman, tungkulin ng mga Corsair na targetin ang naval base ng Bandar Abbas. Tatlo sa mga sea drone ng Amerika ang nagpunta sa base na yon at malinaw kung bakit pinili ng US ang particular na target na ito para sa kanilang unang hakbang sa labanan. Itinuturing ang Bandar Abbas bilang isa sa mga pinakamahalagang base pandagat ng Iran dahil ito ang pangunahing pasilidad para sa Iranian Navy at sa mga naval forces na ipinakalat ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang huli ang pangunahing responsabile sa pagpapakalat ng mga mabilis na bangka na ginagamit ng Iran upang gambalain ang trapikong pandagat sa Strait of Hormuz. Ang Bandar Abbas ay parang jack of all trades para sa mga puwersang pandagat ng Iran ayon sa ulat ng Sandbox. Dito matatagpuan ang mga command at control points. Ginagamit ito ng Iran bilang staging point para sa kanilang mga mabilisang bangka at mga barkong naglalatag ng mina. Parehong nagdulot na ng maraming problema sa Hormuz. Mayroon ding mga misil na nakalagay sa particular na base na ito. Ngunit higit sa lahat at marahil ang pangunahing dahilan kung bakit ito ang unang tinarget ng mga Corsair ng Amerika. Ang Bandar Abbas ay matatagpuan mismo sa dulo ng liko ng kipot ng Hormuz na halos nasa gitna mismo ng daanan ng tubig. Ang base ay sentro ng lahat. Walang barko na susubok na pumasok o lumabas sa kipot ang makakaiwas sa Bandar Abbas at anumang barko na ayaw ng Iran na nasa Strait of Hormuz ay maaring maging target ng mga sandatang ilulunsad mula sa particular na base na ito. Kaya inatake ito ng US gamit ang Corsair Sea Drones. At sa paggawa nito, hindi lang nila yon ng Amerika na sirain ang mga pantalan na itinayo sa base, kundi tiniyak din ito na ang banta mula sa mga air defense system ng panahon ng Soviet at mga Chinese na anti-ship missile na naka-install sa Bandar Abbas ay halos mawawalan ng saysay. Iniulat ng Sandbox na ang particular na target ng Amerika ay maaaring ang mga pasilidad para sa pagkumpuni at pagmamantay ng mga submarino sa Bandar Abbas na may katuturan sa konteksto ng pagtanggal sa natitirang aspeto ng lakas pandagat ng Iran na hindi basta-basta kayang sirain ng US. Gamit lang ang mga airstrike at anti-ship missile sa ibabaw. Gayunpaman, hindi pa kinukumpirma ng US ang anumang detalye maliban sa naganap ang pag-atake at sangkot ang mga Corsair Sea Drone. Ngayon, ang Bandar Abbas ay hindi na bago sa mga pag-atake ng Amerika. Tinamaan na ito dati. Gayunpaman, hindi handa ang rehimen ng Iran sa inihanda ng US sa pagkakataong ito. Hindi talaga sila pwedeng maging handa. Hindi pa nagagamit ang Corsair para magsagawa ng pag-atake noon. At kahit na malamang na inisip ng Iran na gagamitin din ng US ang mga sea drone sa labanan para sa Hormuz balang araw, malinaw na hindi nila inasahan na gagamitin ang mga drone na yon para umatake sa isang base. Maaring mabilis na bangka ang inasahan nila, pero hindi dapat tamaan ng isa sa pinaka-pinoprotektahang base sa baybayin ng Iran. Pero tinamaan pa rin ito. At kahit na maaring hindi inasahan ng Iran na ang Corsair ang magiging pangunahing sandata ng Amerika, alam nilang may paparating na panganib. Ginawang malinaw iyon ni Pangulong Donald Trump ng US bago muling simulan ang Operation Epic Fury. Naiinis siya dahil hindi umaabot sa gusto ng Amerika ang bilis ng negosasyon o ang direksyon gusto ng Amerika. Sinabi ni Trump noong ika-8 ng Hulyo na tapos na ang kasunduan ng tigil putukan ng Amerika at Iran habang tinawag niyang siraulo at basura ang mga lider ng bansa. Nangyari yon kasunod ng pinakamatinding palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng US at Iran mula nang pumirma ang dalawang panig ng Memorandum of Understanding na, bukod sa iba pa, ay naggarantiya ng 60 araw na tigil putukan. Mukhang hindi naging epektibo ang garantiya na yon. Wala ring palatandaan na titigil ang US. 2 araw matapos gamitin ng drone, pandagat bilang sandata sa unang pagkakataon, sinabi ni Trump na ang mga planta ng kuryente at tulay ng Iran ang susunod sa kanilang listahan habang nagpatupad din ng US ng blockade laban sa mga daungan ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa susunod na linggo, lalala pa ang sitwasyon para sa kanila, pahayag ni Trump. At dinagdag pa niya, babagsakin namin lahat ng kanilang mga planta ng kuryente. Babagsakin namin lahat ng kanilang mga tulay, maliban na lang kung maupos sila sa mesa at makipag-usap. Sa panganib na magtunog mapangutya, habang maraming nagbabago, parang ganoon pa rin ang lahat. Mukhang bumalik na naman ng US at Iran sa dati nilang kalagayan ilang buwan na ang nakalipas. Lahat ng ito ay nagtutulak sa atin sa malinaw na tanong kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap. May mga kauna-unahang ginagawa ang US kasabay ng muling pagsiklab ng mga pag-atake sa himpapawid at dagat na siyang humubog sa sitwasyon sa Strait of Hormuz sa halos buong panahon mula Marso hanggang Hunyo. Hindi rin ito isang panandaliang bagay para sa administrasyon ni Trump. Malinaw na sinabi ni Trump na balik na ang digmaan laban sa Iran
At magtatagal ito hanggat kinakailangan ng US. Formal nang ipinaalam sa Kongreso na muling magsasagawa ng mga aktibidad militar ang US sa Iran sa pamamagitan ng isang liham na ipinadala ni Trump noong Hulyo 10. Ipinaalam sa Kongreso na nagsimula na ang aktibidad na ito. Nag-udyok ito ng debat sa US. Ang abiso ay hindi kapareho ng pag-apruba ng Kongreso. Hindi rin naman humingi ng pag-apruba ang administrasyon ni Trump noong una. Siyempre, habang umiinit ang debat, mas interesado kami sa mga implikasyong militar ng unang paggamit ng Amerika ng drone, pandagat para magsagawa ng pag-atake. Malaki ang mga implikasyong ito dahil maaring sinyales ang insidenteng ito ng malaking pagbabago sa paraan ng pagdevelop at pagbili ng armas ng US. Ang Saronic ay isang perpektong halimbawa ng pagbabagong nangyayari ngayon sa industriya ng depensa ng Amerika. Muli, na-inspire ng Ukraine, umaasa ang US sa kanilang mga kontratista sa depensa na maghatid ng tunay na kakayahan sa pakikidigma sa halip na gumastos ng di mabilang na milyong dolyar sa mga plataporma at armas na hindi lang para sa aktwal na paggamit, kundi para rin sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ang Corsair ay isa sa mga resulta ng pagbabagong ito sa dinamika ng pagbili ng depensa. Ang Sea Drone ay nagkakahalaga sa US ng mas mababa sa $1,000,000. Ginagagawang mas mura ito kaysa alinman sa mga misil na ginagamit ng Amerika laban sa Iran at kaya nitong magsagawa ng mga misyon ng pagsagip at pag-atake. Ang nakikita natin dito ay isang pagbabago patungo sa pagiging episyente sa gastos na sinamahan ng bisa sa labanan. Na sa madaling salita ay inilalarawan ang paraan ng Ukraine sa pagbuo ng mga sandatang ginagamit nito laban sa Russia ng eksakto. Patuloy pa ang pagbabagong ito. Sa Iran, malamang na makakita tayo ng pagpapakilala ng ilang bagong sandata, bagamat magiging pandagdag lang ito sa mga ginagamit na ng US at hindi pamalit. Gayunpaman, malamang na magdudulot ang pagbabagong ito sa US na gumawa ng mas marami pang drone ng iba't ibang uri. Mula, ito ay dahil sa Ukraine. Ipinakita nito na maaring gamitin ang mga drone sa halos lahat ng gawain na may isip sa makabagong digmaan na nag-iiwan sa US sa hindi inaasahang posisyon na kailangang humabol sa larangang ito. Bumalik tayo sa muling sumiklab na sigalot sa Iran. Malinaw na ang Strait of Hormuz ang magiging sentro ng atensyon para sa US at Iran. Paano nga ba hindi? Ang kaguluhan sa daang tubig na ito ang naging sentro ng Operation Epic Fury nung mas maaga ngayong taon. Dahil sa matagumpay na blockade ng Iran, tumaas ng husto ang presyo ng langis at sumiklab ang tensyon sa buong mundo. Dahil sa digmaan, nahirapan ang mga bansa sa Gulpo na magbenta ng langis at maraming bansa sa kanluran ang nag-aalala tungkol sa isang labanan na pakiramdam nila ay hindi naman kailangang mangyari. Nagsimima na muling tumaas ang presyo ng langis ayon sa ulat ng CNBC. Hindi ito nagkataon lang na ang unang pag-atake ng Corsair ay naganap sa Strait of Hormuz. Sa huli, kung sino man ang may kontrol sa daan ng tubig na ito ang siyang mananaig sa digmaan sa pagitan ng US at Iran. Alam ito ng magkabilang panig. Idiniklara na ni Trump ang isang blockade, kasabay ng paghingi ng 20% na taripa mula sa mga barko na agad namang binawi. Sabi ng Iran, ititigil nila ang lahat ng pag-export ng langis mula sa gitnang silangan na dumadaan sa kipot. Nagsimimula na ring umatake ang Iran sa sarili nitong paraan. Tinarget nito ang mga base militar ng US sa Kuwait at Bahrain. Pati na rin ang mga oil tanker na may bandila ng UAE sa Strait of Hormuz bilang ganti sa mga pag-atake ng Amerika. Parang bumabalik na naman ang pakiramdam noong tagsibol ng 2026. Para sa Amerika, ang pagkakaiba ngayon ay may bago itong sandata na ginagamit sa Strait of Hormuz. Kung gaano kalaki ang magiging epekto ng sandata ngayon ay hindi pa natin alam. Malinaw na epektibo ang Corsair pero mukhang malabong. Gamitin ito para habulin ang mga mabilis na bangka. Tinataya ng Financial Times na ang Iran ay may nasa pagitan ng 500 at 1,000. Ang ganitong uri ng mga bangka at paggamit ng isang fleet ng sea drones na nagkakahalaga ng halos $1,000,000 para habulin sila ay hindi epektibo at maaring hindi maisagawa basta dami ng mga ito. Sa halip, maaring gamitin ng US ang Corsair sa mga parang nakita na natin dati, sa mga pagsagip kapag kinakailangan at sa mga pag-atake sa mga pantalan at mga base sa baybayin na ginagamit ng Iran para kontrolin ang Strait of Hormuz. Makatuwiran ang luhika. Ang pagpigil sa mga mabilis na bangka ng Iran sa pinanggagalingan pa lang ay nagpapababa sa epekto ng mga ito sa kalakalang pandagat. Binibibigyan ang US ng mas maraming oras para magawa ang gusto nitong gawin sa Iran bago muling bumigat ang presyon mula sa pandaigdigang komunidad gaya ng dati. May posibilidad din na magamit ang Corsair para mag-escort ng mga barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz. Iniulat ng US Naval Institute noong Hunyo na inirekomenda ng House Armed Services Committee na ito ang maging gamit ng mga sea drone ng Amerika, na nagsasabing naniniwala ang komite na ang mga sasakyang pandagat ng hukbo na may tripulante ay maaaring matulungan ng mga dedikadong unmanned surface vessels o USVs na nagbibigay ng mas pinahusay na proteksyon sa puwersa at maagang babala, pag-detect at mga depensibong epekto habang binabawasan ang panganib sa mga tauhan. Ang isang bagay na malinaw ay ang Corsair at marahil ang iba pang mga sea drone ay isinasaalang-alang na sa ikalawang yugto ng Operation Epic Fury. Natuto na ang US mula sa Ukraine at alam nito kung gaano kapakipakinabang sa maraming paraan ang mga drone na ito. At kahit na maaring hindi nito magawa ang parehong estratehiya na ginamit ng Ukraine laban sa Russia sa Black Sea dahil sa dami ng mabilis na bangka na dala ng Iran,
Ipinakita lang ng Amerika kung gaano kadelikado ang mga Corsair nito. Hula namin ay makakakita pa tayo ng mas maraming mga pag-atake sa baybayin na isasagawa ng mga pandagat na drone ng Amerika sa malapit na hinaharap. Pero bukod pa dyan, napakaraming posibilidad. At malamang na ang susunod na gagawin ng US ay nakadepende sa magiging tugon ng Iran sa Strait of Hormuz. Maaring makita rin natin na magpapakilala ang US ng mas mahal na kagamitan sa digmaan laban sa Iran. Naiparating na ang mensahe mula Victoria hanggang Quebec. May malaking pagbabagong ginagawa ang Canada. Madalas na tinitingnan, tama man o hindi, bilang isang militar na hindi maituturing na pangunahing puwersa at umaasa lang sa US para sa proteksyon. Kaya't nakakapanatili ito ng kakaibang uri ng pasifismo. Ngayon, naghahanda na ang Canada para sa digmaan na kinatatakutan ng lahat. Hindi na maaaring magkaroon ng mga limitasyon sa budget. Kailangang muling armasan, muling buin at yakin ng Canada na handa ito para sa laban kontra sa banta ng Russia na unti-unting lumalapit at malapit ng direktang makaapekto sa NATO. Isang bagong panahon ng militar ang dumating sa Canada at nagpapadala ito ng mga sinyales na handa na itong lumaban. Noong ika-6 ng Hulyo, nagsalita si punong ministro ng Canada na si Mark Carney bago ang summit ng NATO kung saan nakipagkita siya sa 12-12 ng iba pang mga leader ng mga bansang kasapi ng NATO upang talakayin kung ano ang dapat gawin ng grupo tungkol sa mahirap na sitwasyong geopolitical na nilika ng walang tigil na agresyon ni Putin. May malinaw na mensahe si Carney. Sa isang mas mapanganib at nahating mundo, kailangan gumawa ng higit pa ang Canada upang ipagtanggol ang ating sarili, tiyakin ang ating soberanya at suportahan ang ating mga kaalyado. Ipinahayag ng punong ministro ng Canada bago idagdag natapos na ang mga dekada ng mga desisyon sa patakarang panlabas na hinubog ang militar ng Canada batay sa palagay na palagi itong susuportahan ng pinakamakapangyarihan nitong kaalyado. Ang mga palagay na humubog sa mga dekada ng depensa at patakarang panlabas ng Canada ay nabaligtad na. Bumalik ang kasaysayan ng buong bagsik. Nakakatakot na totoo ang huli linya. Ibinabalik ni Putin ang mga bangungot ng panahon ng Cold War matapos ang 3 dekada sa pamamagitan ng kanyang pananakop sa Ukraine. At ang kinatatakutan ngayon ay baka palawakin pa niya ang kanyang agresyon tungo sa isang digmaan na sasaklaw sa Europa at marahil pati na rin sa buong mundo. Ang nakikita natin dito ay isang ganap na pagbabago sa pulisya ng Canada na imihayag ni Carney. Sa loob ng mga dekada, itinuturing ang Canada bilang isa sa mga pinakamahinang bahagi ng NATO ayon sa ulat ng Wall Street Journal. May punto ang pahayagan. May mahabang kasaysayan ang bansa nang hindi kailanman nakakamit ang target ng NATO sa paggastos para sa depensa na 2% ng Gross Domestic Product o GDP ng isang miyembro. Noong 2025, lamang 1.37% lang ng GDP ng Canada ang ginagastos nito para sa depensa. At palagi itong bumababa sa target ng NATO mula nang itatag ito noong 2006. Nagbago na yon noong 2026 at tatalakayin natin kung gaano kabilis nangyari yon. Pero ang pahayag ni Carney ay higit pa sa yabang mula sa isang bansa na palaging may potensyal na maging pangunahing puwersang militar. Isa itong pahayag ng layunin, isang senyales sa sinumang posibleng kalaban na nakikinig na tinatapos na ng Canada ang mga araw nito ng pagiging kampante at pag-asa lang sa posisyon nito sa NATO at naghahanda ng maging isang makapangyarihang puwersang pandigma na handa sa anumang digmaan na darating. Walang duda, gusto ni Carney na malaman ni Putin na nagigising na ang Canada. Nagpapahiwatig siya ng bagong paraan na inilalarawan ng AFCIA International sa 3 yugto. Muling pagtatayo, mag-armas muli at bawasan ang pagdepende. Sa gitna ng anunsyo na naghahanda ang Canada na maglaan ng $81 bilyong para imodernisa ang kanilang hukbo sa pamamagitan ng isang programang tinawag nilang Defense Industry Strategy. Sinabi ni Carney na ang rules-based order ng nakaraan ay unti-unting nawawala at kailangang maging handa ang Canada sa anumang maaaring mangyari. Upang matiyak ito, lumika ang Canada ng Defense Investment Agency o DIA upang mga siwa sa kanilang bagong estratehiya at ang ahensiyang iyon ay nakatuon sa 5 haligi na magbabalik sa Canada bilang isang mahalagang miyembro ng NATO. Ang mga haliging iyon ay sakop ng 3 yugto na binanggit ng AFCIA. At ito ay ang muling pagpapatibay ng ugnayan ng Canada sa mga katuwang sa industriya, pagbibigay prioridad sa lokal na produksyon ng mga armas, pamumuhunan sa inobasyon ng militar, at pakikipagtulungan sa mga lokal na katuwang at pagtitiyak ng seguridad ng mga supply chain upang alisin ang mga sagabal na maaring makaapekto sa kakayahan ng Canada na ipagtanggol ang sarili nito. Iyan ang mga pangunahing bagay. Pero mas malalim pa ron ang usapan. Magsimula tayo sa bahagi ng muling pagtatayo para maging puwersang militar na kailangan nito. Para magkaroon ng pagkakataong makipagsabayan sa Russia o kahit sinong kalaban, kailangang palakasin ng Canada ang kanilang militar. Nagsisimula yan sa pagre-recruit. At dito, nagsisimulang magpakitang gilas ang Canada. Sabi ng politiko, may malaking pagbabago na nangyayari sa loob ng Canada habang tinatanggap ng mga tao ng bansa ang panawagan ni Carney para sa mas matatag na militar. Ang pagbabagong yon ay nagresulta sa pagdami ng mga Canadian, lalo na mula sa mas batang henerasyon na sumasali sa Canadian Army. Sa nakaraang taon, hanggang tag-init ng 2026, nakapagtala ng 13% pagtaas sa mga nag-enroll na pinalakas din ng pagbibigay ng Canada ng 20% dagdag sahod sa mga sundalo nito at pangakong mas magagandang serbisyong panlipunan at pabahay militar para sa mga sasali. Hindi naman talaga mahina ang militar ng Canada noon. Ayon sa Global Firepower,
Ika-28 ang bansa sa 100 at 45 bansang sinusuri nito bawat taon. Gayunpaman, para sa isang bansa na may humigit kumulang 40 milyong katao, ang aktibong puwersang militar na may 63,000 at 500 tauhan ay palaging naging isang sensitibong usapin. Hindi yon sapat na kalakihan ng militar kung titingnan sa bilang ng tao, lalo na kung ikukumpara sa US, at mabilis na napapansin ito ng mga Canadian. Ayon sa politiko, 63% ng mga Canadian ngayon ay naniniwala na kailangan pang dagdagan ng bansa ang paggastos nito sa depensa kaysa sa kasalukuyan. Lalo na ngayon na tumataas ang tensyon kasama ang US na tatalakayin natin mamaya. Dagdag pa ng BBC, bumababa rin ang bilang ng mga tauhang militar na umalis sa Canadian military kasabay ng pagtaas ng recruitment rate. Lahat ng ito ay mahalaga sa bahaging muling pagtatayo ng pagbabagong pinagdaraanan ng Canada. Upang mapalakas ang isang militar, kailangan mo munang makuha ang suporta ng mga tao. Mukhang meron niya ng Canada na nagbibigay dito ng matibay na pundasyon para magpatuloy sa pag-unlad. At ang ginagawa ng Canada ay ang magtayo. Nilihan ng Canada ang isang 58 pahinang dokumento ng estratehiya upang ilahad ang mga paparating nitong gastusin mula ngayon hanggang 2035. Kasama sa mga pangakong ito ang 100 at 80 bilyong dolyar na ilalaan para sa procurement at 200 at 70 bilyong dolyar na ilulubog sa infrastruktura ng depensa ng bansa. Sa madaling salita, ang aktwal na paggawa ng mga sandata at depensa na kailangan ng Canada kung gusto nitong magkaroon ng tsansa sa anumang paparating na digmaan. Bukod pa dyan, iniulat ng Euromedian Press na nagulunsad ang Canada ng mga bagong hakbang na magpapahintulot dito na labanan ang banta ng hybrid warfare na dulot ng mga bansa tulad ng Russia. Ayon sa papaalis na ambasador ng Canada sa Ukraine, Natalia Smoch, lumika ang Canada ng 2 programa kasama ang mga katuwang nito upang labanan ang hybrid na banta. Ang una ay isang akademya na magbibigay sa Canada ng daloy ng mga analyst at titiyakin na magkakaroon ng pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng bansa at ng mga katuwang nito sa depensa. Ang ikalawa ay isang pondo na gagamitin upang suportahan ang mga biktima ng hybrid na pag-atake, lalo na ang mga organisasyon at individual na maaaring walang kakayahan na labanan ang mga taktika ng hybrid warfare na ginagamit ng Russia tulad ng hacking. Muli, ito ay mga pundasyong gawain na napakahalaga para sa muling pagtatayo. Pero kasabay ng pagtatayo, kailangan gawin ng Canada ang mahalagang bagay na dapat gawin ng lahat ng militar kung nais nilang igalang sila ng mga kapangyarihang gustong magbanta sa kanila. Mag-armas muli. Mas maraming tauhan at mga bagong programa ay maganda. Pero hindi ito gaanong mahalaga laban sa mas malaking militar ng Russia. Ang makakakuha ng atensyon ni Putin, pati na rin ng sinumang kaaway ng Canada, ay mga sandata. At marami nito. Pero bago natin talakayin ang muling pag-aarmas bilang bahagi ng bagong diskarte ng Canada sa depensa, paalala lang na pinapanood ninyo ang palabas tungkol sa militar. Gumagawa kami ng mga video na sinusuri kung paano gumagalaw ang kapangyarihan at ang nagbabagong mga dinamika ng geopolitika na nakakaapekto sa ating lahat. Kung bago ka rito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para makita pa ang iba naming araw-araw na mga video. Pag-usagapan natin ang paggastos. Nabanggit natin kung paano nahuhuli ang Canada kumpara sa ibang miyembro ng NATO pagdating sa paggastos sa loob ng maraming taon at kung paano sa 2026 ay unang pagkakataon sa matagal na panahon na naabot ng bansa ang target na paggastos ng NATO. May paparating pa. Sabi ng The Wall Street Journal, nangako ang defense budget ng Canada para sa 2025 ng dagdag na 60 bilyong dolyar na gagastusin hanggang 2030 para palakasin ang sandatahang lakas ng bansa. Sumang-ayon din ang Canada na maabot ang bagong target ng NATO na 5% ng GDP na paggastos pagsapit ng 2035. Makakamit ito sa pamamagitan ng paggastos ng 3.5% ng GDP para sa depensa at dagdag pang 1.5% para sa mahahalagang pamumuhunan na may kaugnayan sa depensa at seguridad tulad ng mga programang kontra sa hybrid warfare na nabanggit natin kanina. May ilan na bumabatikos sa umano'y kakulangan ng transparency sa mga plano ng paggastos ng gobyerno ng Canada para sa depensa. Bagaman sinabi ng Finance Minister ng Canada, si François-Philippe Champagne, na magbibigay pa sila ng karagdagang detalye habang sumusulong ang Canada. Wala tayong dahilan para pagdudahan si Champagne. At marami rin tayong palatandaan kung saan gagastusin ng Canada ang malaking bahagi ng pera nito pagdating sa bahagi ng plano para sa muling pag-aarmas. Sa isang banda, nais ng Canada na mahigpit na iugnay ang sarili nito sa mga plano ng depensa ng Europa. Noong Disyembre 2025, nagawa ng Canada na makamit ang pinal na kasunduan upang sumali sa Security Action for Europe o SAFE na programa ng European Union. Ang programa, nagkakahalaga ng 171 bilyong dolyar, ay inilarawan ng politiko bilang isang iskema ng pautang para sa mga armas at magbibigay ito sa Canada ng akses sa mga proyektong pinopondohan ng magkakasama at papayagan ang mga kumpanyang Canadian na magbid para sa mga trabaho sa ilalim ng SAFE na programa. Sa madaling salita, ang programa ay sumusuporta sa ilang mga haligi ng bagong plano ng depensa ng Canada kabilang na ang pagpapatibay ng relasyon sa mga kasalukuyang katuwang at ang pagpapaunlad ng lokal na sektor ng pagmamanupakturang pandepensa ng Canada. Pero simula pa lang yan. Pagdating sa aktual na paggastos para sa mga bagong armas, medyo sunod-sunod ang Canada nitong mga nakaraang panahon. Ang pinakaumangat na balita sa ngayon ay noong ika-6 ng Hulyo. Di dyan lumabas ang balita na pumayag ang Canada na bumili ng 12 submarino mula sa Alemanya sa tinawag ng BBC
na pinakamalaking kasunduan ng ganitong uri. Sa kasunduang ito, inaharap ng Canada ang isang mahalagang problema sa kanilang hukbong dagat dahil isa lamang sa 4 na kasalukuyang submarino ang talagang kayang maglayag. At makakatulong din ito sa napakahalagang layunin ng Canada na palakasin ang sarili nitong kapasidad sa paggawa ng mga kagamitan para sa depensa. Ang kasunduang napagkasunduan na, ngunit hindi pa formal, ay nagresulta sa pagpili ng Canada sa TKMS bilang tagapagtustos ng kanilang mga submarino. Ang kumpanyang iyon ay dalubhasa sa paggawa ng mga hindi nuklear na submarino, kaya hindi mag-i-invest ang Canada sa pinaka-advanced na uri ng submarino. Pero hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay nag-i-invest na ang Canada matapos ang maraming taon ng pagpapabaya sa kanilang Navy na magtiis sa hindi sapat na mga submarino. Kapag natapos na, ang 12 submarino na ito ay magbibigay sa Canada ng kakayahang mag-operate ng 3 submarino anumang oras na nagbibigay ng puwang para sa maintenance at pag-aalaga ng iba pang mga submarino. At ang mga submarino ay magkakaroon ng kakayahang mag-operate sa ilalim ng yelo. Para sa isang bansang umaasang magkakaroon ng labanan-laban sa Russia sa rehiyon ng Arctic, mahalaga yon. Nasa maagang yugto pa lang ang kasunduan at hindi pa natin alam kung magkano ang gagastusin ng Canada o kailan nito matatanggap ang mga submarino. Pero hindi mura ang 12 submarino. At sa patuloy na paggastos, may iba pang mga kasunduan na nagpapakita kung paano aktibong muling pinapalakas ng Canada ang kanilang militar. Ayon sa Wall Street Journal, noong Hunyo ay pumirma ang Canada ng kasunduang nagkakahalaga ng $1.76 bilyong kasama ang Australia para bumili ng over-the-horizon radar system na malamang ay magiging susi rin sa plano ng bansa na ipagtanggol ang kanilang interes sa rehiyon ng Arctic. May mga mungkahi rin na maaring pinag-iisipan ng Canada na bumili ng mga Gripen fighter jet mula sa Sweden kasunod ng pagbisita ng maharlikang pamilya ng Sweden sa Canada. Ang kismis na yan ay lumabas matapos ipagpaliban ng Canada ang kasunduan na bumili ng 88 F-35 mula sa US sa taong 2025 dahil sa mga tensyong politikal na nabanggit natin. Mayroon pang iba. Noong Marso, naiulat na pumayag ang Canada sa isang kasunduang nagkakahalaga ng $307 milyong kasama ang Colt para bumili ng 30,000 bagong rifle para sa hukbo. Lahat ng ito ay gagawin sa Canada. Ang kasunduang yon ay may opsyon na bumili pa ng 35,000 karagdagang rifle. At dito, papalitan ng Canada ang mga rifling ginagamit nila sa loob ng 35 taon. Paalis na ang luma at papasok na ang bago. At kasabay nito ay muling pinapalakas ang lokal na paggawa sa Canada. Sa kabila ng lahat ng ito at sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Canada at US, kumpirmado ng Canada noong Hunyo na bibili sila ng 26 na HIMARS rocket launchers sa isang kasunduang nagkakahalaga ng $26 bilyong na kasama na rin ang mga bala, pagsasanay at suporta at mga ekstrang piyesa. Ang nakikita natin dito ay tinutupad ng Canada ang mga pangako nito sa pamumuhunan. At simula pa lang ito, sa 2026 ito ang taon na sa wakas ay nagsimulang tuparin ng Canada ang mga obligasyon nito sa NATO. At mas lalo pa itong gagastos mula rito. Mga bagong submarino, fighter jets, rifle, radar at rocket launchers ay lahat magpapalakas at magpapamoderno sa militar na matagal nang hindi umuusad. Sa mga susunod na buwan at taon, inaasahan naming mas marami pa kaming maririnig tungkol sa paggastos ng Canada ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga bagong armas. Diyan natin natapos ang huli sa 3 R ng Canada: reliance o pagdepende. Partikular, ito ay tungkol sa isang bagay na ilang beses na nating nabanggit. Sinusubukan ng Canada na ihiwalay ang depensa nito mula sa US hanggat maaari para makatayo ito sa sarili nitong mga paa. Hindi ibig sabihin nito na tuluyan nang mapuputol ang relasyon ng US at Canada. Hindi naman bibili ang Canada ng mga HIMARS launcher kung ganoon nga. Gayunpaman, hindi maikakailana ang sitwasyong diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa sa North America ay naging parang roller coaster mula nang maupo si Pangulong Donald Trump ng US sa pwesto. At ipinakita ng kaguluhang iyon sa Canada na hindi nito palaging maaasahan na ang US ay laging handa at gustong ipagtanggol ang kapitbahay nito sa hilaga kung kakailanganin. Ang relasyon na dati ay tila matatag ay napatunayang mas marupok kaysa inaasahan ng kahit sino. Ilang araw lang matapos maging presidente si Trump, nagpatupad ang administrasyong Trump ng mga taripa sa Canada noong Pebrero 2025 na sinasabing kailangan pang gumawa ng higit ang Canada para labanan ang ilegal na imigrasyon at ang pagpasok ng fentanyl sa kanilang hangganan. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magsalita si Trump tungkol sa pag-aneksa sa Canada. Biro man o hindi, nagdulot ng pag-aalala sa maraming tao ang mga pahayag ni Trump. Nagsalita si Carney tungkol sa isang geopolitical na pagkakabahabahagi. At kahit na tumaas ang paggastos nito, nakatanggap pa rin ng batikos mula sa Pentagon ang Canada. Noong Mayo, si Elbridge Colby na Undersecretary of Defense for Policy ng Pentagon ay nagbigay ng matinding batikos sa Canada na sinasabing nabigo ang bansa na makagawa ng kapani-paniwalang pag-unlad sa mga pangakong depensa nito. Batay sa lahat ng napag-usapan natin sa video na ito, malinaw na hindi yon totoo at hindi rin nakakatulong yon sa relasyon. Inanunsyo rin ng US na pansamantala nitong ititigil ang pakikilahok sa Permanent Joint Board on Defense upang muling suriin kung paano nakakatulong ang forum na ito sa pinagsamang depensa ng Hilagang Amerika. Bukang ang salitang permanent ay parang mungkahi lang pala. Ang advisory board na ito tungkol sa seguridad ng kontinente ay umiral na mula pa noong 1940 at 40 at ang pagtigil ng US kahit pansamantala lang at hindi tuluyang pagalis ay isa pang sinyales na lubos na siniseryoso ng Canada. Hindi lang maghahanda ang Canada para sa digmaan.
Naghahanda rin ito para sa posibleng hinaharap kung saan maaaring hindi na sapat ang matagal nitong pakikipag-alyansa sa US sakaling salakayin ang Canada. Kaya ang nakikita natin sa lahat ng ito ay ang pagpapadala ng Canada ng sarili nitong mga senyales. Sa kabila ng mga batikos, namumuhunan ang Canada. Palakas ng palakas ang kanilang militar, buwan-buwan habang naghahanda ang Canada para sa isang digmaan na umaasa itong hindi mangyayari. Ngunit kailangan nitong paghandaan. Pero sino nga ba ang posibleng kalaban nila sa digmaan yon? Kailangan pa ba nating itanong? Ang usapan sa Canada ay nagbabago na mula sa tanong na kung magkakaroon ba ng digmaan laban sa Russia patungo na sa kung kailan ito mangyayari. Linawin natin, hindi malamang na magpadala si Putin ng mga sundalo para sa lakayin ng Canada, hindi pa siguro sa matagal na panahon. Anumang digmaang darating bukod sa Ukraine ay malamang na magaganap muna sa Europa. Pero ang Canada ay miyembro ng NATO, katulad ng maraming bansang Europeo na nasa target ni Putin. Malaki ang posibilidad na kung salakayin ni Putin ang isang bansa tulad ng Poland at maging agresibo sa teritoryo ng mga Baltic o Nordic na estado, tatawagin ang Canada para magbigay ng suporta. Dagdag pa rito ang usapin tungkol sa Arctic na nabanggit natin kanina. Habang nagsisimulang magbukas ang mga rutang pandagat sa Hilaga, parehong gustong mag-angkin ng Russia at Canada. Magdudulot ito ng tensyon at kailangang maging handa ang Canada na ipaglaban ang sarili nito para hindi sila lamangan ng Russia. Mahalaga ring tandaan na nagpadala ang Canada ng humigit kumulang 2,000 sundalo sa ilalim ng Operation Reassurance sa Latvia. At anumang pag-atake sa mga sundalong yon ay ituturing na pag-atake na rin sa mismong Canada. Malakas din ang naging batikos ng Russia laban sa Canada nitong mga nakaraang linggo na lalo pang nagpapataas ng tensyon sa geopolitika na kinababahala ni Carney at ng kanyang grupo. Noong Hunyo 10, tinawag ng Russia ang Canada na tagapagpasimula ng digmaan at nagbanta ng nararapat na tugon matapos pumirma ang Canada ng kasunduan sa paggawa ng drone kasama ang Ukraine. Karaniwan na ang ganitong uri ng banta mula sa Russia kapag may ginagawa ang isang bansa na hindi gusto ni Putin. Pero ang katotohanang handang direktang bantaan ni Putin ang Canada ay nagpapakita na hindi nababahala ang leader ng Russia sa magiging tugon ng US na karaniwan sanang susunod sa ganitong tangkang pananakot. Ang tunay na likas ng isang estado na malayo sa pagiging mapagmahal sa kapayapaan ay nabunyag na. Bagkus ay isang tagapag-udyok ng digmaan na naghahanap ng kahit anong paraan upang lalo pang painitin ang madugong labang ito. Nananatili sa amin ang karapatang magbigay ng nararapat na tugon. Idineklarang tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry na si Maria Zakharova matapos gawin ang kasunduan. Sa madaling salita, tama lang na naghahanda ang Canada para sa isang labanan. Mukhang determinado ang Russia na magsimula nito. Balikan natin ang issue ng NATO. Kailangan ding maging handa ang Canada na ipakita ang lakas nito kung sakaling salakayin ni Putin ang isang miyembro ng NATO sa Europa. Pinupukaw ng Russia ang mga estado ng Baltic at Nordic kasama ang Poland noong huling bahagi ng Hunyo at unang bahagi ng Hulyo. Nakakuha pa nga ng babala ang Poland mula sa US na may pinaplano ang Russia na malaking hakbang mula sa pag-atake gamit ang drone hanggang sa posibleng paglusob sa lupa sa mga darating na linggo. Ang ilan sa loob ng NATO, kabilang na si Christian Freudenthaler, pinuno ng hukbong Aleman, ay naniniwala rin na magiging handa ang Russia na umatake sa isang miyembro ng NATO sa pagtatapos ng dekada, hindi pa sa ngayon. Kapag nangyari yon, ma-activate ang Artikulo 5 at mapipilitan ang Canada na tumulong sa bansang sinalakay. Noon, hindi handa ang Canada, pero nagbabago na yon. Ngayon, naghahanda na ang Canada, nagampanan ng papel nito sa digmaan na kinatatakutan ng lahat na paparating. At ang mga paghahandang yon ay nagsisimula pa lang. Ang mga digmaan ng ika-21 siglo ay hindi lang nilalabanan sa mga pisikal na harapan at mga larangan ng labanan. Nilalabanan din ang mga ito sa cyberspace. Mga nakatalagang hukbo ng mga elite na hacker at mga unit ng cyber warfare ang nagsasagawa ng samut-saring opensiba at depensibong digital na operasyon mula sa paniniktik hanggang sa pag-abala ng mga infrastruktura at digmaan ng impormasyon laban sa kanilang mga kaaway. Marami sa mga pangunahing kapangyarihan sa mundo ang sangkot sa mga gawain ito, kabilang ang Estados Unidos, China, Israel at ang nagkakaisang kaharian. Ngunit ang karamihan sa mga bansang ito ay may mahigpit na mga limitasyon at patakaran pagdating sa kung paano sila kumukuha, nagsasanay at nagtatalaga ng kanilang mga bihasa sa paghahak. Ang Rusya, gayunpaman, ay hindi sumusunod sa mga ganitong patakaran o moral na pamantayan. Ang Federal Security Service nito, FSB, aktibong kinukuha ang pinakamasasama sa masasama, nire-recruit ang mga kriminal na hacker sa kanilang hanay, imbes na ipadala sila sa kulungan. Mga scammer, carder, developer ng malware, operator ng ransomware, mga grupong hacker na naghahanap ng mga kahinaan sa mga network ng kumpanya para pasukin ang kanilang depensa at ilegal na nakawin ng mga lihim pangkalakalan at sensitibong datos. Ito ang mga uri ng tao na inilarawan ni Vladimir Putin bilang mga artista sa taunang St. Petersburg International Economic Forum ng Russia noong 2017 na nagsabing para silang mga artista. Kapag maganda ang kanilang pakiramdam, gigising sila sa umaga at magsisimulang magpinta ng kanilang mga larawan. Ganon din ang mga hacker. Gigising sila sa umaga, magbabasa tungkol sa mga kaganapan sa pandaigdigang usapin. At kung sila ay may makabayang pag-iisip, pagkatapos ay sinusubukan nilang mag-ambag sa paraang sa tingin nila ay tama, sa pakikibaka laban sa mga taong may masasamang sinasabi tungkol sa Russia. Nakakatuwa, sa mismong talumpating iyon, sinabi rin ni Putin na ang Russia ay hindi sangkot sa hacking sa antas ng estado at hindi rin namin ito gagawin.
Sa kabaligtaran, sinusubukan navigation labanan nito sa loob ng bansa. Pero, tulad ng maraming bagay na lumalabas sa bibig ni Putin, ito ay, syempre, isang lantad na kasinungalingan. Kahit na ginagawa ng Kremlin ang lahat ng makakaya nito para pagtakpan ng mga illegal nitong gawain, mayroong napakaraming ebidensya para patunayan yon. Hindi lang ito basta nakikilahok sa hacking na suportado ng Estado, pero wala itong alinlangan pagdating sa pagkuha ng mga hacker na may napatunayan ng kasaysayan ng illegal at lubos na immoral na mga gawain. Hindi ganito kung paano isinasagawa ng karamihan sa mga bansa ang kanilang mga operasyon sa cyber warfare. Sa Estados Unidos, halimbawa, maaaring mag-apply ang mga eksperto sa cybersecurity bilang mga hacker ng gobyerno sa mga ahensya tulad ng Cybersecurity and Infrastructure Security Agency o Department of Homeland Security. Ang proseso ng aplikasyon ay komplikado na kinabibilangan ng masusing background check at mahihirap na pagsusulit upang mapili ang pinakamahusay sa lahat. Samantala, sa Tsina, mas gusto ng gobyerno na umasa sa headhunting upang makahanap ng pinakamahuhusay na individual mula sa mga nangungunang IT firm ng bansa. Kahit sa mga bansa na maaring ituring na mas digaanong may prinsipyo at mas korap tulad ng Iran at Hilagang Korea, may malinaw pa ring mga proseso. Halimbawa, maaring gumanap ng papel ang militar sa pagre-recruit at pagsasanay ng mga mahuhusay na IT expert, o ang mga batang henyo ay maaring alukin ng mga pwesto sa mga prestihosong paaralan ng agham at teknolohiya at ilagay sa masinsinang mga kurso sa computer programming. Iba-iba ang mga pamamaraan, ngunit laging may mga tiyak na patakaran. Sa Rusya naman, tila isa lang ang mahalagang patakaran. Huwag kang gagawa ng anumang laban sa Estado hanggat sinusunod ng mga hacker ang patakarang iyon at inuukol ang kanilang pagsisikap sa pag-atake sa mga entidad sa ibang bansa sa halip na sa mga bangko at negosyo ng Rusya o sa mismong Kremlin. Pinapayagan silang gawin ang gusto nila at makaligtas dito. Ang ilan pa nga ay nabibigyan ng posisyon at benepisyo mula sa FSB. Ganito na halos ang kalakaran sa loob ng mga dekada. Simula pa noong mga unang araw ng internet. Noong dekada 90, halimbawa, malawak na ang komunidad ng mga hacker sa Russia at marami sa kanila ay maaaring ilarawan bilang mga rebelde o mga malaya ang pag-iisip. Marami sa kanila ay laban sa sistema, katulad ng mga hackers sa ibang bansa sa buong mundo at sabay gamitin ang kanilang natatanging kakayahan para isulong ang malayang daloy ng impormasyon. Ngunit pagkatapos, may isang malaking makasaysayang pangyayari na nagbago sa mukha ng komunidad ng mga hackers sa Russia magpakailanman. Ang pangyayaring yon ay ang ikalawang digmaang Chechen, noon Agosto 1999, ang mga Islamistang mandirigmang mujahidin mula Chechnya ay nagsagawa ng armadong paglusob sa Russian Republic ng Dagestan upang suportahan ang mga separatistang rebelde sa rehiyon. Umasa sila na makabuo ng nakakaisang Dagestan at Chechnya na pamumunuan ng isang pamahalaang Islamiko at palalayasin ang lahat ng Ruso mula sa lugar. Nang himasok ang pamahalaang Ruso at nagkaroon ng maikling labanan kung saan ang lakas ng militar ng Russia ay naging labis para sa mga rebelde at separatista na kayanin. Maaring doon na sana nagtapos ang labanan. Ngunit noong Setyembre, 1979, nagkaroon ng sunod-sunod na pambobomba sa mga apartments sa 4 na lungsod sa Russia na ikinasaway ng daan-daang sibilyan. Sa kabila ng ilang mga hindi pagkakatugma at misteryo sa paligid ng mga pangyayaring ito, pati na rin ang malinaw na kakulangan ng ebidensya na nag-uugnay sa mga pambobomba sa mga rebelding Chechen. Ang punong ministro ng Russia noon, si Vladimir Putin mismo, ginamit ang mga insidenteng ito bilang dahilan upang simulan ang malawakang pananakop sa Chechnya at angkinin ang buong kontrol sa rehiyon. At dito nagsimula ang madugong labanan na tumagal ng halos isang dekada na nadulot ng 10,000 kaswalti at sa huli ay natapos sa pagkontrol ng Russia at paglalagay ng sarili nitong pamahalaan sa Chechnya. Siyempre dahil ipinapakita ng mga Russian TV channel ang mga nangyari matapos ang pambobomba sa mga apartment at may pambansang pahayagan na sinisisi ang mga kalupitang ito sa mga rebelding Chechen, malaking bahagi ng populasyon ng Russia ang nagalip at lubos na sumuporta sa mga aksyong militar ng Kremlin. May ilan pa ngang nagpakita ng mas matinding suporta. Halimbawa, isang grupo ng mga hacker na tinawag ang kanilang sarili na Siberian Network Brigade ang nagpasya na simulan ang sarili nilang kampanya ng cyber warfare laban sa mga puwersong Chechen. Itinatag ng isang estudyante mula sa Tomsk Polytechnic na nagngangalang Dmitry Alexandrov. Ginamit ang 7 miyembrong grupo ang medyo simpleng mga teknik sa pag-hack upang magdulot ang kaguluhan sa mga website ng Chechen. Kadalasan silang umasa sa Distributed Denial of Service o DDoS attacks. Halimbawa, kung saan nagpapadala sila ng napakaraming request sa isang particular na website upang mapuno ang server nito at magdulot ng pagtigil ng operasyon. Nagsagawa rin sila ng defacement attacks kung saan nakakakuha sila ng administrative access sa ilang mga website at binabago ang itsura o nilalaman ng mga ito. Ang mga Russian media noong panahong yun ay regular na nag-uulat tungkol sa mga gawain ng grupo. Kabilang na ang pag-deface ng homepage ng Caucasus Center website na naglalaman ng mga mensahe mula sa mga militante ng Chechnya na nakatuon sa kanilang mga tagasunod, taga-suporta at mga posibleng ma-recruit. Samantala, iginiit ng mga Chechen media na dahil sa laki ng mga pag-ataking ito, malamang ay hindi ito gawa ng mga independenteng amateur, kundi ng isang grupong suportado ng Estado. Sa katunayan, inakusahan pa nila ang Russian FSB na siyang nagsagawa ng mga pag-atake. Hindi ito kailanman napatunayan ng tuluyan sa kahit anong paraan, ngunit ito ang unang malaking kaso na naiugnay ang security service ng Russia sa mga kriminal na hacker.
At tiyak, hindi ito ang huli. Sa katunayan, habang nagtatapos ang dekada 90 at nagsisimula ang bagong milenyo, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang grupong Russian hacker at mga nag-iisang hacker na bumubuo ng mga bagong teknik at kagamitan upang mas maging epektibo ang kanilang mga pag-atake. Mga kagamitan tulad ng Macelania email worm. Inilabas noong 2002, ang malisyosong software na ito ay gumamit ng mga teknik na pinasikat ng ngaunang Melissa virus. Pinangalanan ito ng mga hacker hango sa sikat na Russian animated na karakter na si Maciania at ipinamahagi ito sa anyo ng mga email attachment. Mukhang inosente ang mga attachments sa unang tingin. Ngunit kapag na-click ito ng mga biktima, mahahawa ang kanilang mga computer at kakalat ang virus sa pamamagitan ng pagpapadala ng kopya ng sarili nito sa lahat ng nasa contact list ng biktima. Sama-sama, ang mga nahawaang makinang ito ay naging mga botnet, malalaking network ng mga infected na device na maaaring gamitin ng mga cybercriminal para magsagawa ng mga DDoS attack at iba pa. At habang umuunlad at lumalawak ang komunidad ng mga Russian hacker, may mga bagong personalidad na lumitaw upang mangguna. Isa sa mga leader na yon ay si Peter Leverov, na kilala rin sa pangalang Severa. Ang tinaguriang spam king ng internet. At hindi yon isang pagmamalabis. Ang mga spam message ni Levashov ay nakaapekto sa napakaraming tao sa buong mundo. Sinumang may aktibong email account noong unang bahagi ng 2000 ay malamang na nakatanggap ng kahit isa, kung hindi man daan-daan, ng mga spam message na maaring matuntun pabalik sa taong ito na nagmamay-ari ng ilan sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang botnet sa buong mundo. Sa pamamagitan ng iba't ibang carding at spamming ng mga gawain niya, umangat si Severa sa pinakatuktok ng imperyo ng mga cybercriminal sa Russia at kumilo siya ng walang takot sa kaparusahan, maging sa pagbabahagi ng mga pampublikong listahan ng presyo at mga patalastas para sa kanyang mga serbisyo online. Siguradong nakita ng mga autoridad sa Russia ang mga materyales na ito at pwede sanang kumilos laban kay Severa pero hindi nila ginawa. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, nanonood ka ng military show at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon. Ngayon, ang dahilan kung bakit hindi basta-basta'y kinulong ng FSB si Levashov ay dahil napagtanto nila kung gaano kapakinabang ang kanyang mga talento, lalo na pagkatapos niyang bumuo ng isang hacktivist group na tinatawag na Civil Anti-Terror. Orihinal, itinatag ang kilusang ito bilang paraan upang pagsamahin ang iba't ibang grupo ng mga hacker sa ilalim ng isang layunin para mas madali silang makakilos at mas epektibong makapagkoordina ng mga pag-atake laban sa Chechnya. Ang mga tulad ng random na DDoS attacks at mga nirepack na virus ay naging hindi na gaanong epektibo habang lumilipas ang panahon at gumaganda ang cybersecurity. Kaya kinailangan ng mga Russian hacker na maging mas maparaan para makapagdulot ng seryosong pinsala sa kanilang mga kalaban. Sa ilalim ng paggabay ni Severus, nagsagawa sila ng isang matinding opensiba laban sa mga Chechen. Pagkatapos, nagsimula silang ilipat ang kanilang atensyon sa iba pang mga target na kaaway din ng Kremlin, tulad ng mga oposisyon na partido sa Russia, mga independenteng media site, mga non-governmental organization, at maging mga banyagang bansa na itinuturing na critical sa pamamalakad ng Russia. Para kay Severov, parang hindi mahalaga kung binobomba niya ang mga partidong pampolitika o nagpapadala ng mga spam na yumaman agad sa mga random na tao sa buong mundo. Pareho lang ang epekto at pareho siyang kumikita. At halos magkapareho rin ang mga mekanismong ginagamit. Sa loob ng maraming taon, kumalat ang mga chismis na si Severov ay nagtatrabaho bilang isang freelancer o kontratista para sa pamahalaan ng Russia. Lalo na noong 2007 nang ginamit ang kanyang malalaking botnet para sa isang malawakang cyber attack sa Estonia. Makalipas ang ilang taon, inamin ng mga politiko mula sa Nashi Movement at mga namumunong United Russia Party na may kinalaman sila sa pag-ataking ito. At inamin din ni Severov na makipagtulungan siya sa partido. At patuloy pang nadagdagan ang mga ebidensya mula noon. Sa halos parehong panahon ng pag-atake sa Estonia, isang programmer mula sa Moscow na si Anton Noshkov ang nagpasya na gumawa ng kopya ng Civil Anti-Terror website ni Severov upang mapanatili ito para sa susunod na mga henerasyon na pag-aralan. Kahit na tinanggal na ang orihinal na site, nanatili ang kopya ni Noshkov. Pagkatapos, noong Mayo 2007, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki mula sa National Anti-Terrorist Committee ng Russia, isang sangay ng FSB, na nagsabing interesado ra ang kanyang mga amo na makipagtulungan kay Severa at humingi ng kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Hindi interesado si Noshkov na tumulong, kaya nagpasya na lang siyang ibahagi ang kanyang kwento sa mga independenteng mamamahayag na epektibong ibinunyag sa mas malawak na mundo na ang pangunahing ahensya ng seguridad ng Russia ay aktibong kumukuha ng mga malisyosong hacker. At si Levashov ay isa lamang prototipo. Sa mga sumunod na taon, marami pang kwento ang lumitaw tungkol sa mga grupong kriminal na hacker at mga partikular na individual na nilapitan ng FSB, hindi para parusahan sa kanilang mga krimen, kundi para gantimpalaan ng mga lihim na kasunduan mula sa gobyerno. Habang nagkakaiba-iba ang mga detalye sa bawat kaso, marami sa mga kwentong ito ay sumunod sa isang pamilyar na padron. Ang mga kriminal na hacker ay unang nakakaroon ng reputasyon dahil sa kanilang mga illegal na gawain, tulad ng pagnanakaw ng credit card, spam operations, paggawa ng botnets, at pag-hack ng malalaking website, pag-organisa ng mga DDoS attack o pagpapakalat ng malware at virus.
Sa ganitong paraan, nila pinapatunayan ang kanilang kakayahan. Marami sa kanila ang nagsimulang lumipat sa paggawa ng mga atakeng may motibasyong politikal, maging ito man ay mga atake sa mga website ng Chechnya, laban sa mga bansa ng NATO, laban sa Ukraine, o iba pang mga target. Ito ang paraan nila ng pagpapakita na ang kanilang mga ideolohiya ay tumutugma sa mga ideolohiya ng gobyerno. Kapag natsakoy ng FSB ang mga hacker na may pambihirang kakayahan at mga interes na katugma ng sa FSB, kinakausap nila ang mga ito. Minsan ay nag-aalok ng di formal o lihim na pakikipagtulungan. Pero minsan naman ay direkta nilang nire-recruit ang mga ito sa lumalawak at lumalakas na hukbo ng mga hacker ng ahensya. Panalo ito para sa lahat ng kasali. Nakukuha ng mga hacker ang benepisyo ng proteksyon mula sa gobyerno at kalayaan mula sa pag-uusig. Kaya nagagawa pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang mga illegal na gawain. Tinatamasa rin nila ang lahat ng prestihiyo, pera at kapangyarihan na dulot ng pagtatrabaho para sa Kremlin. Samantala, ang Estado ay nakakagamit ng ilan sa mga pinakabeterano at eksperto sa mundo ng cybercrime para gawin ang kanilang mga utos, kasama ang lahat ng kanilang handang gamitin na botnets, malware at kriminal na infrastruktura para magsagawa ng mga opensibong operasyon at information warfare laban sa kanilang mga kalaban, lokal man o internasyonal. At dahil marami sa mga ito ay ginagawa ng palihim, napapanatili rin ng Estado ang kakayahang kapanipaniwalang itanggi ang pagkakasangkot nito. Sa huli, nananatili pa rin ang kapangyarihan sa Kremlin. Kung sakaling mawalan ng silbi ang mga kinuhang cyber mercenary nito, madaling kumilos ang FSB laban sa kanila. Kabilang na ang pagsasampa ng kaso, pagkakakulong, at pampublikong kahihiyan. Ganun ang nangyari kay Dmitry Dukachev, na kilala rin sa alias na Phobe. Si Phobe ay nagmula sa isang maliit na bayan at maaga siyang nasangkot sa hacking. Isa siyang masugid na manlalaro ng video games at nahack niya ang isang lokal na internet service provider para makakuha ng libreng internet access. May ugali rin siyang idokumento ang kanyang mga ginawa. Nagsusulat ng mga blog post, artikulo at maging sa mga ganam ay ibinabahagi niya ang mga detalye ng kanyang karera sa cybercrime. Noong 2002, halimbawa, nagsimula siyang magtrabaho para sa isang Russian na magazine tungkol sa hacking habang nagpapatakbo rin ng isang carding operation. Palagi niyang ipinagyayabang ang pagpasok niya sa mga website at di nagtagal ay lumipat siya sa Moscow upang mamuhay ng marangya gamit ang kanyang kinita sa pag-hack. Isang gabi, sina Phobe at ang ilan niyang kaibigan ay nagtangkang sirain ang mga surveillance camera sa kabisera ng Russia nang sila ay harangin ng mga pulis. Napag-alaman na isa sa mga pulis na iyon ay nagtatrabaho sa FSB at nang magsimula siyang makipag-usap kay Phobe, naitanim ang binhi ng isang kapwa kapakipakinabang na relasyon. Sa mga sumunod na taon, si Phobe ay naging aktibong katuwang ng ahensya at kalaunan ay umangat bilang isang empleyado sa Center for Informational Security ng FSB, kung saan siya ay inatasang magbantay, maghanap at kumuha ng iba pang mga cyberkriminal na sa tingin niya ay may kakayahan at pag-iisip na kailangan para suportahan ang mga cyber operasyon ng Estado. Ginugo niya ang kanyang oras sa paghaluhog ng mga hacker forum, nagbabasa ng mga post ng ibang mga user, naghahanap ng mga taong parehong may talento at makabayan, bago alukin ng mga kasunduan sa pakikipagtulungan sa Kremlin. Iniulat na ginawa niya ito ng mahigit isang dekada, kumukuha ng hindi matukoy na bilang ng mga kriminal na hacker sa panahong yon. Noong 2016 gayon pa man, si Phobe ay tila naging mas pabigat kaysa kapaki-pakinabang sa FSB. Siya ay inaresto, inakusahan ng paglilipat ng mga classified na impormasyon sa Estados Unidos at kinasuhan ng pagtataksil. Ipinaglaban niya ang kanyang pagiging inosente. Sinasabing ginagamit lang siya bilang pinagbubuntunan ng sisi na lubos namang posible batay sa kasaysayan ng Russia. Ngunit hindi ito naging sapat para mailigtas siya mula sa 6 na taong pagkakakulong. Makatuwiran na isipin na ang kwento ni Phobe ay dapat magsilbing babala sa ibang mga hacker na nagbabalak makipagtulungan sa gobyerno. Sa katotohanan, gayunpaman, mukhang hindi nito napigilan ng marami sa kanila na tumanggap ng mga alok ng FSB kapag ito ay iniaalok. Sa mga dekada mula nang maresto si Phobe, maraming naitala mga insidente at marami pa, tiyak, na hindi naitala na kinasasangkutan ng mga hacker at mga grupong hacker na pumapasok sa hindi opisyal na kasunduan sa pamahalaan ng Russia na ginagamit ang kanilang kakayahan sa mga operasyon tulad ng panghihimasok sa mga eleksyon sa kanluran, pag-hack sa mga website ng Ukraine sa panahon ng digmaan ng dalawang bansa, pagpapalaganap ng digital na propaganda, pagnanakaw ng sensitibong impormasyon at pagsasagawa ng mga extortion attack. Meron ding kilalang grupong hacker na Evil Core halimbawa na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Maxim Yakubets na madalas inilalarawan sa Russian media bilang ang hacker na nagnakaw ng $100 milyong at nagmamaneho ng Lamborghini sa mga kalsada ng Moscow nang walang panganib na mahuli. Bakit? Dahil kasal siya sa anak na babae ng isang dating mataas na opisyal ng FSB na ginamit ang kanyang impluwensya hindi lang para protektahan ang Evil Core mula sa kaso, kundi para isama pa ito sa ahensya. Maraming ulat ang nagsasabing aktibong inatasan ng FSB ang Evil Core na magsagawa ng digital na paninitik at agresibong cyber attacks laban sa mga bansa ng NATO sa paglipas ng mga taon. Kapalit nito, pinayagan ng grupo na makalusot sa malawakang operasyon ng money laundering, pangingikil, ransomware at malakihang pagnanakaw. Nariyan din ang kasingkilalang hacktivist group na Killnet. Pangunahing nag-ooperate sa pamamagitan ng mga Telegram channel na buo ang Killnet noong Marso 2022 sa mga unang yugto ng digmaan laban sa Ukraine. At nagmagpatuloy ito sa pagsasagawa ng maraming DDoS at cyber attack sa mga critical na infrastruktura at mga website ng gobyerno sa mga bansang itinuturing na kaalyado ng Ukraine tulad ng Romania, Moldova, Norway,
Latvia, Estados Unidos at Alemanya. Wala pang malinaw o konkretong ebidensya na nag-uugnay sa grupong ito o sa misteryosong leader nito na si Killmilk sa FSB. Gayunpaman, naniniwala ang maraming mananaliksik na kahit hindi direktang nagtatrabaho ang Killnet kasama ang security service, malinaw na may antas ito ng proteksyon mula sa Kremlin dahil magkalapit ang kanilang mga interes. Ito ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa estratehiya ng Russia sa cyber warfare. Hindi ito tungkol sa pagre-recruit ng mga talentadong eksperto sa teknolohiya sa pamamagitan ng legal na paraan, paghahanap ng pinakamagagaling sa mga nangungunang IT firms ng bansa o pagsasanay ng mga white hat hacker sa mga pinakamahusay na universidad ng teknolohiya. Sa halip, isa itong madilim na underground na negosyo na kinasasangkutan ng mga opisyal na ahensya ng gobyerno na nakikihalubilo sa mga kahina-hinalang grupong kriminal. Nagbubuo ng mga kasunduan sa dilim na nagpapahintulot sa mga hacker na patuloy na magpakalat ng mga virus at manloko ng milyon-milyong tao basta't gagawa rin sila ng kaunting trabaho para sa Kremlin. Tulad ng maraming ibang aspeto ng mga operasyon ng Kremlin, isa itong pangit at kasuklam-suklam na paraan ng pagnenegosyo, pero ito mismo ang inaasahan natin mula sa rehimen ni Putin. Habang sinusubukan ng Russia na sumulong pa sa Zaporizhia, may nasalubong silang hindi nila inaasahan. Hindi mga sundalong Ukrainian, hindi rin mga drone. Mga Colombian ang naghihintay. Mamabihasang bayarang sundalo na hinasa ang kanilang kakayahan sa mga gubat ng kanilang sariling bansa ay nasa Ukraine na yon at may ginawa silang kamangha-mangha. Nagsimulang mamatay ang mga Ruso. Isang posisyon ang napalaya. Pero ang tunay na kwento dito ay hindi lang ang nangyari sa Zaporizhia. Ang mahalaga ay kung ano ang nangyayari sa Colombia. May mga nakakaintrigang dahilan kung bakit napakaraming sundalo mula sa bansang ito ang pumupunta sa Ukraine. Malalaman mo ang tungkol sa kanila sa video na ito. Pero una, pupunta muna tayo sa Stepnogorsk. Sa buong buwan ng Hulyo, dahan-dahan, ngunit nagsimulang pumasok ng palihim ang mga Russian paratrooper sa maliit na pamayanang ito. Matapos silang mapaalis noon dahil sa isang mahusay at malawakang operasyong paglaya, desperadong sinusubukan ng mga sundalong Ruso na makuha ang kahit anong teritoryo para maibalita ng kanilang mga kasamahan kay Putin na muling nasa ilalim ng kanilang kontrol ang Stepnogorsk. Malayo pa sa pagkontrol ng mga paratrooper ang nayon, ngunit mapanganib ang mga nakalusot at ang particular na grupong ito ay nagsimula ng magtayo ng maliliit na posisyon sa mga nasunog na gusali at iba pang mga taguan na nagpapahintulot sa kanila na magtutok ng putok sa mga puwersang Ukranyano at maghanda ng mga ambush para mahuli sila. Hindi pwedeng hayaan na magpatuloy ang mga nakalusot. Hindi lang dahil sa pinsalang kaya nilang gawin, kundi dahil mas mahalaga ang Stepnogorsk kaysa sa inaakala. Hindi ito basta-bastang baryo. Ang Stepnogorsk ay nagbibigay ng access sa highway na E105 at dito maaring makapasok pa ng mas malalim sa Zaporizhia. Kung makokontrol ng Russia ang baryong ito, maaring magamit nila ito bilang sentro ng lohistika at panimulang lugar para sa mga pag-atake sa kabila ng Ilog Dnipro at kalaunan sa mismong Zaporizhia. Ang mga lumulusot para kay Putin ay may malinaw na layunin. Kailangan silang alisin ng Ukraine. Matapos pag-isipan ang lahat ng opsyon na pagpasyahan ng Ukraine na gamitin ang Tactical Group Revanche para sa operasyon. Isang unit ng Defense Intelligence ng Ukraine. Ang grupong ito ay aktibo mula pa noong simula ng digmaan at tinatayang kasing laki ng isang rehimento. Ibig sabihin ay mayroong humigit kumulang 500 at 1 hanggang 1,000 at 500 na miyembro. Pero ang nagpapabukod tangi sa Revanche ay kung sino ang nagiging miyembro nito. Ang mga sundalong Ukrainian ay hindi bahagi ng tactical group na ito. Ang mga miyembro ay nagmumula sa iba't ibang lugar upang sumali sa isang internasyonal na unit. Ang Tactical Group Revanche ay nag-iwan na ng marka sa digmaan. Mula sa mga unang araw ng pagsalakay ng Russia, na-deploy ang grupo sa Kiev at gumanap ng mahalagang papel sa pagpigil sa unang paglusob ng Russia sa labanan sa Hostomel. Kalaunan, pinalaya ng grupo ang Rudinska sa Kyiv Oblast at nakaranas din sila ng labanan sa Kharkiv at Chasiv Yar. Bukod pa sa pakikipaglaban malapit sa Donetsk Fortress Belt. Ang mga sundalong ito ay may karanasan, may talento at higit pa sa sapat ang kakayahan para harapin ang mga Rusong nakapasok ng palihim. Ngayon, ang mga sundalong Colombiano mula sa Tactical Group Revanche ay nasa Zaporizhia at dinurog lang nila ang mga Rusong nakapasok ng palihim sa Stepnogorsk. Isang telegram post ng grupo noong Hulyo 28 ang nagbunyag ng lahat. Matapos mapansin na nakapasok ang mga sumasalakay na Ruso sa Stepnogorsk, naghintay ng tamang pagkakataon ang Tactical Group Revanche. Hindi aalis ang mga nakapasok ng palihim. Ang tungkulin nila ay maghanap ng matataguan at maghintay ng mga supply at karagdagang puwersa. Parehong matagal pa bago dumating ang mga iyon. Kaya sinamantala ng mga miyembro ng Revanche ang pagkakataon para magsagawa ng malawakang pagmamanman. Ginagamit ang bawat pagkakamali ng mga mananakop na Ruso upang eksaktong matukoy ang kanilang mga posisyon. Nang malaman na ng Revanche kung nasaan ang mga Ruso, pinalipad na ang mga FPV drone. Paulit-ulit na bumangga ang mga drone na yon sa posisyon ng mga Ruso. Malinaw na ipinapakita sa mga paratrooper sa loob na nabisto na sila. Ang mga paratrooper na yon na nasa alanganing sitwasyon na ay siguradong naguluhan nang marinig nila ang wikang Espanyol sa gitna ng labanan. Sinunda ng Revanche ang pag-atake ng drone ng isang opensibang panlupa na pinangunahan ng mga sundalong Colombiano. Bago ang opensibang yon, binigyan ng opsyon ang mga tropang Ruso. Sumuko na ngayon o mamatay sa labanan. Walang naging tugon mula sa mga paratrooper. Kaya ang mga sundalong Colombiano ng Ukraine ay nagpaputok ng mga granada sa mga bunker at trinsera kung saan nagtatago ang mga sundalong Ruso. Ang naging resulta ng isa sa mga labanan ay nakunan sa kamera. Nakikita natin ang mga dayuhang mandirigma ng Ukraine na pumapasok sa isang gusali, maingat na nagmamasid sa paligid para sa mga palatandaan ng mga paratrooper. Isang sundalong Ruso ang napatay sa labanan.
Ang isa pa ay nahuli. Ang operasyon ay eksakto at nakamamatay na epektibo. Nagbigay rin ito ng impormasyon. Nakikita natin sa footage na ang nahuling sundalo ay sugatan na. May benda sa ulo, sinusubukan ng sundalong yon na magtago sa isang lugar na parang lungga sa ilalim ng lupa. Nang matagpuan siya, nakataas ang kanyang mga kamay. Ang una niyang sinabi ay, "Pakiramdam ko ay talagang masama. May tubig ba kayo o kahit anong maiinom?" Ipinapakita niyan mismo kung anong ipinaparanas ni Putin sa kanyang mga sundalo. May mga kwento na noon pa tungkol sa kakulangan ng supply at tubig na ibinibigay sa mga sumasalakay. Noong Mayo 2025, nahuli pa ang mga sundalong Ruso sa Kherson na umiinom mula sa mga naipong tubig matapos tuluyang bumagsak ang kanilang mga supply line. Kaya napilitan silang uminom ng maruming tubig kaysa mamatay sa uhaw. Ngayon, makikita natin ang isang malinaw na sugatang sundalo sa Stepnogorsk na nagmamakaawa sa mga bumihag sa kanya para sa inumin. Binigyan ng tubig at sigarilyo ang paratrooper at pagkatapos ay dinala siya sa kustodya ng pinagsamang puwersa ng Colombia at Ukraine. Mayroon ding kuha ng interogasyon na sumunod pagkatapos. Ibinunyag ng nahuling paratrooper ang lahat tungkol sa kung sino siya at sa paggawa nito, inilalantad niya kung ano talaga ang hinahanap ni Putin at ng kanyang mga kasabwat mula sa isang sundalo. Bilang isang bata, napunta siya sa ampunan kasama ang kanyang kapatid matapos mabaliw ang kanilang ina dahil hindi niya sila makontrol. Ibinunyag ng nahuling sundalo na ang kapatid niyang yon ay nasa hukbo rin, nakikipaglaban sa direksyon ng Kursk. Ibinunyag ng sundalo na bago siya napunta sa ampunan, pinainom na siya ng kanyang ama ng vodka mula pagkabata. Nabilanggo ang tatay dahil sa pananakit ng kapitbahay at muntik na niya itong mapatay. Tumigil sa pag-aaral ang sundalo. Matapos ang 7 taon ng pag-aaral, ibig sabihin hindi siya nagtapos. Nasa kanyang unang misyon pa lang siya nang siya ay mabihag sa Stepnogorsk. At nang tanungin tungkol kay Putin, isiniwalat ng sundalo kung ano talaga ang pakiramdam ng maging isang Ruso. Para saan pa ang pagbuto? Lagi namang si Putin ang mananalo. At kapag siya at ang kanyang mga kasamahan ay nasa pwesto, hinahanap nila ang mga taong katulad ng sundalong ito. Mahina ang pinag-aralan, galing sa wasak na pamilya at desperado sa pera. Kung may paraan para pagsamantalahan, agad itong sinasakyan ng mga recruiter ng Russia. At lahat ng ito ay nalaman dahil nagpadala ang Ukraine ng isang mabagsik na grupo ng mga sundalong Kolumbiano sa Stepnogorsk. Dito na papasok ang pangalawang malaking kwento dito. O dapat ba nating sabihin, ang malaking tanong, ano nga ba ang ginagawa ng mga sundalong Kolumbiano na nakikipaglaban sa malaimpyernong mga frontline ng Ukraine? Maraming sagot dito. At malalaman mo rin na hindi lang ito tungkol sa iilang Kolumbianong mandirigma na pumunta sa bansa. Libo-libo sila. Pero bago tayo lumalim pa dyan, paalala lang na pinapanood mo ang military show. Kung may natututunan ka mula sa aming channel, mag-subscribe ka at i-enable ang notifications para makakita ka pa ng mas maraming ganitong coverage. Mas mahalaga ang Colombia sa Ukraine kaysa sa inaakala mo. Kahit na hindi naman talaga magkaalyado ang dalawang bansa sa puntong aktibong sinusuportahan ng Colombia ang Ukraine sa laban nito kontra Russia. Ang mga sundalo mula sa bansang yon ay dumadayo sa Ukraine upang lumaban kasama ng mga taong nararamdaman nilang may pagkakapareho sila at ipinapakita ito ng mga numero. Ibinunyag ng pahayagan ng lungsod ng Bogota noong Pebrero na ang mga Kolumbiano na ngayon ang bumubuo sa pinakamalaking dayuhang grupo ng mga sundalo na pumasok sa Ukraine. Puno ng mga Kolumbiano ang grupong tactical na Revenge, pati na rin ang ilang iba pang unit na lumalaban sa harapan. Ayon sa ulat, umabot sa 2,000 na mga mamamayang Kolumbiano ang aktibong nagsisilbi sa hanay ng Ukraine sa kasalukuyan. At hanggang 7,000 na ang kabuuang bilang ng mga nagsilbi mula ng ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Tinatayang bumubuo ang mga Kolumbiano ng halos isang kapat ng lahat ng dayuhang sundalong nare-recruit ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang mga sundalo mula sa bansang ito ay handa ring mamatay para suportahan ang Ukraine. Iniulat ng Atlantic Council na tinatayang 300 hanggang 550 na sundalong Kolumbiano ang nasawi sa mga frontline habang nakikipaglaban para sa kalayaan ng Ukraine. Ang malaking tanong pa rin ay, bakit? Hindi lang ito tungkol sa pera, kahit na malaking tulong talaga ang pera. Nakapanayam ng France 24 ang isang sundalo na ang pangalan ay Dairo na umalis sa militar ng Colombia matapos ang 8 taon ng serbisyo. Mahina ang sahod para sa kanyang trabaho sa kanilang bansa, ayon kay Dairo. Tungkol naman sa Ukraine, sagot niya, ang brigada ang nagbabayad ng aming pamasahe sa eroplano, tirahan sa Bogota, at inaasikaso lahat ng papeles para makabiyahe kami ng legal. Dagdag pa niya, nang marinig ko ito, agad kong sinunggaban ang pagkakataon. Ito ang matagal ko nang hinihintay. Totoo, hindi kalakihan ang kita ng isang sundalong Colombian. Ang mga mid-level na opisyal sa militar ng bansa ay kumikita ng humigit kumulang $1,000 bawat buwan, habang nasa aktibong serbisyo, ang mga karaniwang sundalo ay mas mababa pa ang kinikita, nasa $400 lang bawat buwan. Ang mga pensyon ng militar sa Colombia ay hindi rin sapat para matustusan ang mga dating sundalo. Madalas na nababawasan ng kalahati ang sahod at kakaunti lang ang mga programang inilaan ng Colombia para tulungan ang mga sundalo nitong makabalik sa buhay sibilyan. Hindi rin sapat ang mga ito para sa layuning iyon. Karamihan ay sinusubukang ilipat ang mga dating sundalo sa pribadong seguridad, pero punuan na ang sektor na iyon. Bihira ang mga bakanting trabaho at kapag meron man, napakaraming dating sundalo ang nag-aagawan para makuha yon. Ihambing mo ang sitwasyong ito sa kung ano ang iniaalok ng Ukraine. Bukod pa sa lahat ng mga paunang benepisyo na binanggit ni Dayera, ang mga pumipirma para lumaban sa Ukraine ay binabayaran mula sa simula ng kanilang pagsasanay. Ang bayad na yon ay humigit kumulang $470 para sa pagsasanay na maaring tumagal ng hanggang 6 na linggo, nakatumbas na ng isang regular na sahod para sa isang sundalong Kolumbiano. Pero simula pa lang yan.
Ang mga sweldo para sa mga sundalong sumasali sa combat operations para sa Ukraine ay mula $3,000 hanggang $5,000 kada buwan. Mas mataas pa kaysa sa karaniwang sahod ng mid-level na opisyal sa militar ng Colombia. Nag-alok ang Ukraine ng signing bonuses. Minsan, umaabot pa ng $25,000, pati na rin ng $350,000 na death benefit na ibinibigay sa mga pamilya kapag namatay ang isang sundalo sa labanan. Noong Hunyo, nagpatupad din ang Ukraine ng sistemang bayad ayon sa pakikipaglaban para sa mga pwersang nasa unahan. Ngayon, ang mga sundalong sumasali sa aktibong labanan ay maaaring kumita ng higit sa $10,000 kada buwan. Ulat ng Business Insider. Hindi lang ito halos 30 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang sahod sa Ukraine, kundi ito rin ay antas ng kita na hindi kailanman aasahan ng isang sundalong Colombian mula sa sarili nilang bansa. Nakakaakit na ang pera, pero may iba pang dahilan bukod doon. Para sa marami sa mga Colombian na nakikipaglaban sa Ukraine, kasing halaga ng pera ang layunin. Ginawang malinaw iyon ni Dairo nang makipag-usap siya sa France 24. Ginagawa namin ito dahil sa bukasyon ng paglilingkod, sabi niya sa panayam. Dagdag pa, isang marangal na layunin ang lumaban sa ilalim ng bandila na hindi amin, kundi ng bayang inaatake. Parang ganito, kung may kapitbahay na basta na lang pumasok sa bahay ko. Hindi bihira ang ganitong damdamin sa libu-libong mga Colombiano na pumupunta sa Ukraine at nagpapahiwatig ito kung ano ang nararamdaman ng mga sundalong ito sa sarili nilang bansa. Nawawala. Walang layunin at iniwan. Matagal nang kailangan ng Colombia ang mga sundalo nito hanggang sa isang kasunduang pangkapayapaan noong 2016 na nag-iwan sa marami sa mga aktibong sundalo na pakiramdam nila ay hindi na nagagamit ang kanilang mga kakayahan at mababa pa ang kanilang sahod. Ang mga sundalong Colombiano ay nakikipaglaban na rin sa ibang mga bansa, hindi lang sa Ukraine, kundi pati na rin sa Yemen at Sudan. Dahil pakiramdam nila ay ginugol nila ang kanilang buong buhay sa paghasa ng mga kakayahan na hindi naman nagagamit sa sarili nilang bansa. Dagdag pa rito ay ang isyu ng reintegrasyon na nabanggit natin kanina. Ang isang sundalong Colombiano na maaring may hanggang 2 dekada ng karanasan sa pakikibaka laban sa mga rebeldeng grupo sa kanilang sarili na bansa ay maiiwan na lang sa ere ng kanilang gobyerno kapag sila ay nagretiro sa kanilang serbisyo sa edad na 30 o 40. Wala nang lugar para sa kanila ang sibilyang ekonomiya maliban sa punong-puno ng pribadong sektor ng seguridad. Ang sektor na yon ay bumubuo ng mahigit 1% ng kabuuang gross domestic product ng Colombia at nagbibigay ito ng trabaho sa daan-daang libong tao. Pero yun nga ang punto, kahit gaano kalaki ang pribadong seguridad sa Colombia, puno na ang sektor, bihirang trabaho, at ang iba pang mga programa ng reintegrasyon na meron ng Colombia ay hindi masyadong nakakatulong sa mga dating sundalo ng bansa na makahanap ng trabaho. Hindi masaya ang Colombia sa buong sitwasyon. Maraming legal na hakbang ang ipinatupad sa pagtatangkang napigilan ang mga dating sundalo ng Colombia na maging mga mersenaryo para sa Ukraine o kahit kanino paman. Ang Pangulo ng Colombia na si Gustavo Petro ay nagsabi pa nga na ang mga Colombiano ay tinatrato bilang mababang uri ng lahi ng mga sundalo ng Ukraine at ginagamit lamang na parang pambala sa kanyon. Mukhang walang totoong ebidensya para dito ayon sa mga numero na nagpapakita na wala pang isa sa bawat 14 na tropang Colombiano na pumasok sa Ukraine ang namamatay sa labanan. Mahalaga ring tandaan na si Putin mismo ay nagsabi na si Petro ay maaaring maging isang magandang katuwang na nagpapahiwatig na ang Pangulo ng Colombia ay maaaring may ibang motibo bukod sa kaligtasan at kapakanan ng mga sundalo ng kanyang bansa. Gayunpaman, sinusubukan ng Colombia na pigilan ang mga sundalo nito na pumunta sa Ukraine. Noong Disyembre 2025, bumuto pa ang kapulungan ng mga kinatawan ng bansa upang ratipikahan ang United Nations Convention laban sa mga mersenaryo. Umiral na ang kumbensyong yon mula pa noong 1989 at 89, kaya't nakapagtataka na. Ngayon lang itinuturing ng Colombia na problema ang nangyayari. Gayunpaman, hindi nito pinipigilan ang Ukraine sa pagre-recruit. Ayon sa Atlantic Council, ang mga lumalaban sa International Legion ng Ukraine o bahagi ng regular na unit ng pagsalakay ng Ukraine ay hindi itinuturing na mga mersenaryo sa ilalim ng mismong kumbensyong ito. Sa huli, mukhang hindi naiintindihan ni Petro ang punto. May libu-libong sundalo ang Colombia na pakiramdam nila ay hindi nirerespeto ang kanilang kakayahan at hindi nila natatanggap ang nararapat na kabayaran at nabibigo ang kanilang bansa na muling isama sila sa lipunan kapag natapos na ang kanilang serbisyo. Kaya ang mga sundalong ito ay nakakahanap ng layunin sa pakikipaglaban para sa Ukraine. At ang Ukraine ay higit na handang padaliin ang pagpasok ng mga Colombiano sa sandatahang lakas nito. Kapansin-pansin na ang mga unang sundalo mula Latin America na sumali sa Ukraine ay ginawa ito sa kanilang sariling kagustuhan. Ayon sa France 24, nangyayari lamang ito matapos ang isang sundalo na kalahating Argentinian at kalahating Ukrainian na pinangalan ng Nazar ang tumulong magpasimula ng isang programa upang magdala ng mas marami pa na aktibong nagsimulang mag-recruit ang Ukraine mula sa kontinente. Ipapaliwanag ng Ukraine na ang ginagawa lang nila ay magbigay ng oportunidad. Nasa mga sundalo na mismo ang desisyon kung sasali sila o hindi. Ang lahat ng ito ay nagbabalik sa atin sa kahangahangang pag-atake na isinagawa ng mga sundalong Colombian sa Stepnohorsk kasama ang kanilang mga kasamahang Ukrainian. Naging matagumpay ang pag-atake. May nahuli, mas maraming impormasyon ang nakuha at napalayas ang mga Russian infiltrator mula sa baryo. Para sa Ukraine, malaking panalo ito dahil nangangahulugan itong mas malayo na ang Russia sa kakayahang umatake sa mga target sa Zaporizhia na gusto nilang tamaan. Gayunpaman, hindi pa rin ligtas ang Stepanihirsk, malayong malayo pa. Ang baryong ito ay matagal nang nasasangkot sa labanan, simula pa ng digmaan sa Ukraine. At sa isang punto, nagawa ng Russia na halos sakupin ang Stepanihirsk. Nagbago ang sitwasyon noong Mayo 2026 nang magsagawa ang mga puwersa ng Ukraine ng isang mahusay na operasyon upang palayain ang Stepanihirsk mula sa mga mananakop na Ruso.
Sunod-sunod na pag-atake ang nagtulak sa mga puwersa ng Russia paatras. Na nagpapanatag ng sitwasyon sa baryo pansamantala. Bumagsak ang mga posisyon ng Russia habang nagsagawa ang Ukraine ng search and destroy operation na gumamit ng aerial reconnaissance at tumpak na putok upang maipit ang mga sundalong Ruso. Sinundan ng pagsisiyasat sa loob ng mga gusali upang patayin o hulihin ang mga natitirang sundalo. Ang operasyong ito ay halos kapareho ng nakita nating ginawa ng mga sundalong Kolumbyano ng Ukraine noong Hulyo, ngunit sa mas malawak na saklaw. Hindi patiya kung gumamit ang Ukraine ng alinman sa kanilang mga Kolumbianong kasamahan sa yugtong ito ng operasyon. Gayunpaman, hindi pa sumusuko si Putin sa Stepanihirsk. Hindi niya maaring gawin yon. Mahalaga ang papel ng baryo sa kanyang mga plano para sa natitirang bahagi ng Zaporizhia. Sa bandang huli ng Mayo, si Colonel Vladislav Voloshin, na siyang tagapagsalita ng Southern Defense Forces ng Ukraine, ibinunyag na ipinadala ni Putin ang ikapito Air Assault Division sa direksyon ng Stepanihirsk na may partikular na utos na sakupin ang baryo bago matapos ang Hunyo. Malamang na ang mga sundalong yon mula sa dibisyong ito ang nahuli o napatay ng mga Kolumbianong tropa ng Ukraine noong Hulyo. Tungkol naman sa pagsakop sa Stepanihirsk bago mag-Hunyo, malinaw na hindi iyon nangyari. Isa na namang baliw at hindi makatotohan ng deadline na ginawa ni Putin na dapat alam na niya ngayon na hindi talaga mangyayari. Tungkol naman sa nangyayari ngayon sa Stepanihirsk, nakita natin na sinusubukan ng Russia na palihim na magpasok ng mga infiltrator sa baryo. Gayunpaman, binabantayan at hinihintay ng Ukraine ang anumang pagkakataon para mapatumba ang mga infiltrator na yon. At sa ngayon, hindi Russia ang sumusulong sa Zaporizhia, kundi Ukraine. Ayon yan sa Institute for the Study of War o ISW. Sa kanilang pagtatasa ng kampanya ng opensiba ng Russia noong Hulyo 29. Sinabi ng ISW na umabante ang mga puwersa ng Ukraine sa kanlurang Zaporizhia sa isang naunang petsa. Ang archival na geolocated na footage na inilatala noong Hulyo 20 at may petsang Hunyo 2026 ay nagpapakita ng mga puwersa ng Ukraine na nililinis ang mga gusaling okupado ng Russia sa hilagang silangan ng Stepnohorsk, kanluran ng Orikhiv na nagpapahiwatig na ang mga puwersa ng Ukraine ay dati nang umabante sa lugar. Kaya mukhang hindi pa rin mas malapit ang mga puwersa ni Putin sa pagsakop sa Stepnohorsk kaysa noong pinalayas ng Ukraine ang karamihan sa mga sundalong yon noong Mayo. Ang kaibahan lang ngayon, mas malaki na ang problema ng mga alipores ni Putin. Mga bihasa at mapanganib na sundalong Kolumbyano ang nagtutulungan kasama ang Ukraine para mapanatiling walang kalaban ang baryo. Namamatay ang mga sundalong Ruso sa kamay ng kalabang hindi nila inasahan at malamang na daan-daan kung hindi man libo-libo pa ng mga sundalong Kolumbyano ang makakarating pa sa Ukraine. Binigyan namin kayo ng kaanting kaalaman tungkol sa sitwasyon sa Stepanihirsk ngayon. Pero paano? Kung gusto mong malaman pa kung paano napalayan ng Ukraine ang baryo sa simula pa lang. Kung ikaw yan, sagot ka namin. Naiulat namin ang paglaya ng Stepanihirsk noong nangyari ito at ipinaliwanag namin kung bakit ito napakahalaga. Dramatikong mga eksena sa labanan at mas malalim na pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng lugar na yon sa laban para sa Zaporizhia ang naghihintay. Panurin mo ang video pagkatapos mong matapos dito. Pero bago ka umalis, sana ay nagustuhan mo ang video na ito. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para isa ka sa mga unang makakapanood ng mga araw-araw naming video dito sa Military Show. At salamat sa panonood!